Hindi ko akalain na ang isang simpleng tawag sa telepono ay magpapaguho ng lahat ng pinaniniwalaan kong totoo. Ang pangalan ko ay Marco Benedetti. Sa loob ng 25 taon, ako'y naging pastor ng isang simbahan sa labas ng Roma. Malalim ang aking pag-aaral sa teolohiya, Reformed Theology, partikular, at wala akong sinayang na pagkakataon para itakwil ang tinatawag kong mga pamahiin ng simbahang Katoliko. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ako ang tipo ng mangangaral na walang sinasanto, literal at simboliko. Sa bawat sermon ko, palaging may bahagi laban sa rosaryo, laban sa banal na ina, laban sa mga sakramento. Itinuturing ko ang sarili ko bilang bantay ng dalisay na ebanghelyo, at anumang lumilihis dito ay isang kalapastanganan. Hanggang sa dumating ang isang gabing tulad ng wala pa sa aking buhay. Nagsimula ito sa isang ordinaryong gabi ng Nobyembre. Maulan. Malamig. Tahimik ang bahay, maliban sa tikatik ng ulan sa bintana. Nakaupo ako sa aking mesa, sinusuri ang outline ng aking susunod na sermon, ang idolatriya ng Roma. Napatingin ako sa krusipihong nakasabit sa dingding, isang simpleng kahoy na disenyo. Walang imahe, walang dekorasyon. Tulad ng aking pananampalataya, diretsyo, walang palamuti. Ngunit may isang bagay na hindi mapakali sa aking loob, isang uri ng tahimik na pangamba na hindi ko maipaliwanag. Doon ko natanggap ang tawag. Ang pangalan sa screen, Elena Rossini. Isang kapitbahay. Isang debotong Katoliko. Isang babaeng palaging may rosaryo sa kanyang bulsa at palaging may ngiti sa tuwing magkikita kami sa kalsada. Sa kabila ng aming malaking pagkakaiba sa pananampalataya, magkaibigan kami. May respeto. Pastor Marco, nanginginig ang kanyang tinig. Pakiusap, kailangan ko kayo. Si Alessandro, anak ko, may kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko makontak ang pari. Kayo lang ang taong relihiyoso na kilala ko na malapit. Anong klaseng problema, Elena? Tanong ko, tinatangkang panatilihin ang kalmado kong tono. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero parang sinasapian siya. Hindi siya si Alessandro. Pakiusap, kahit hindi kayo pari, alam kong kayo ay lingkod ng Diyos, tulungan niyo kami. Walang pag-aatubili, kinuha ko ang aking Biblia, isinuot ang aking coat at lumabas ng bahay. Ang ulan ay tila lalong lumalakas. Bawat patak ay parang martilyo sa aking balikat habang binabaybay ko ang madilim na kalye patungo sa tahanan ng mga Rossini. Ang bahay nila Elena ay luma ngunit malinis. Ngunit sa gabing iyon may ibang aura. Mabigat. Parang may humihigop ng liwanag mula sa paligid. Sa paglapit ko sa pinto, bumukas ito bago pa ako kumatok. Si Elena, nanginginig, namumula ang mata, basang-basa ang buhok. Salamat at dumating ka, bulong niya. Nasaan siya? Itataas sa kanyang kwarto. 3 araw na siyang hindi kumakain. Minsan nagsasalita ng wika na hindi ko kilala. Minsan sumisigaw ng mga bagay na hindi ko kayang ulitin. Tinawagan mo ba ang simbahan? Tinawagan ko. Walang available na pari hanggang bukas. At alam kong hindi mo pinaniniwalaan ang mga bagay na ito. Pero ikaw lang ang lingkod ng Diyos na meron kami ngayon. Tahimik akong tumango. Hindi ko pinapakita sa kanya, pero ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Isa ba itong kaso ng mental illness? O ito na nga ba ang bagay na palaging tinatalakay sa Biblia, ngunit hindi ko pa nararanasan? Umakyat kami sa hagdan. Bawat hakbang, tila may dumadagundong na presensya. Parang may bumubulong sa hangin. Pagdating namin sa ikalawang palapag, narinig ko ang tunog, hindi ordinaryong boses. Isang malagatural na pag-ungol, halakhak, at pagsambit ng mga salitang tila Latin, ngunit waring baliktad o sinadya para hindi maintindihan. Huminto kami sa harap ng huling kwarto. May isang bagay kang dapat malaman, bulong ni Elena. Simula pagkabata, araw-araw nagdarasal ng rosaryo si Alessandro. Hindi siya pumapalya sa misa tuwing linggo. Isa siyang mabuting batang Katoliko. Bumukas ang pinto. Bumungad sa amin ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Si Alessandro, isang binatang 23 anyos, na kilala ko bilang tahimik at magalang, ay nakaupo sa kama. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ngunit ang kanyang mga mata. Hindi siya yon. Ang mga mata ay itim, malamig, walang kaluluwa. Tumingin siya sa akin at mumiti, isang uri ng ngiting hindi galing sa tao.
Well, look who's here, sabi niya sa isang tinig na hindi sa kanya. Ang tanyag na pastor. Ang tapat na kaaway ng ina ng Diyos. Napaatras ako nang hindi sinasadya. Alessandro, tanong ko, kahit alam kong wala siyang kontrol. Hindi siya naririto, sagot ng tinig. Ngunit ako ay naririto upang ipakita sa iyo ang iyong mga pagkakamali. Pastor ng mga protestante, napakagandang erehe. Tiningnan ko si Elena. Nanginginig siya ngunit patuloy sa paghawak ng kanyang rosaryo. Ako na may humawak sa aking Biblia. Sa pangalan ni Jesus, nagsimula akong manalangin. Ngunit bago ko pa natapos ang unang pangungusap, napahagikik ang nilalang. Talaga bang iniisip mong natatakot ako sa walang laman mong mga salita, Marco Benedetti? Alam ko ang bawat sermon mo. Bawat pagsuway mo sa tunay na simbahan. Sa isang iglap, ang mundo ko'y tila umikot. Sa loob ng 25 taon, itinuro ko ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, sa banal na kasulatan lamang. Ngunit ngayong kaharap ko ang mismong kaaway ng Diyos, tila walang epekto ang lahat ng iyon. Hindi ka naniniwala sa rosaryo, hindi ba, sabi niya. Panoorin mo ang kabaligtaran ng iyong paniniwala. Elena, na noon ay tahimik lang, biglang nagsimulang magdasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Biglang napangiwi si Alessandro. Tumigil sigaw ng nilalang. I hate those words. Ngunit patuloy si Elena. Sa bawat butil, tila may liwanag na bumabalot sa silid. Isang uri ng enerhiya na hindi maipaliwanag. Ako, na matagal nang nangangaral laban sa rosaryo, ay hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang mismong panalangin na tinawag kong pamahiin, ay naging espada sa harap ng demonyo. Napatingin ako kay Elena. Walang takot sa kanyang mukha, tanging pananampalataya. Ano ito, bulong ko sa sarili. Ang nilalang ay tumingin muli sa akin. Marco, manood ka. At hayaang ako ang maging guro mo ngayong gabi. At doon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Ang gabing kung saan bumagsak ang mga pader ng aking doktrina. Ang gabing ang mismong demonyo ang nagbunyag ng katotohanan na itinatanggi ko sa buong buhay ko bilang pastor. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan, at isang malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa akin. Hindi ito normal na hangin ng gabi. May dala itong bigat. Parang bawat molekula ng hangin ay puno ng presensya, ng isang bagay na hindi mula sa mundong ito. Ang liwanag mula sa ilaw ng pasilyo ay halos hindi makapasok sa loob ng kwarto. Sa halip, tila nilalamon ng dilim ang bawat sinag na tumatama sa loob. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid, hindi tahimik na kalmado, kundi tahimik na nagbabadya ng panganib. Sumilip ako. Sa dulo ng kama, si Alessandro ay nakaupo ng tuwid, ang katawan ay tila malamig na estatwa, pero ang kanyang mga mata. Diyos ko! Ang mga mata niya ay itim. Walang puti. Hindi ito epekto ng ilaw o anino. Ito'y ganap, matindi at walang buhay. Wala akong makitang bakas ng kabataang kilala ko. Walang awa, walang emosyon. Tila dalawang butas papunta sa kailaliman ng impyerno. Bigla siyang ngumiti. Si Marco Benedetti. Naparito ka rin pala, sabi niya sa isang tinig na malalim, malamig at walang pagkatao. Napahakbang ako paatras. Alessandro, halos bulong ang tanong ko. Tumawa ang nilalang. Isang tawang basag, tunog ng metal na ginagasgas, parang kalawang na gumagapang sa tenga. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa sa'yo, Anya. Dumating ka rito dala ang iyong maliit na Biblia at ang iyong malaking kayabangan. Akala mo ba'y ikaw ay may kapangyarihan? Napansin kong kumapit si Elena sa kanyang rosaryo. Napaluhod siya sa sahig sa tabi ng pinto, nakayuko, at nagsimulang bumulong ng panalangin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tumigil ka, sigaw ng nilalang, sabay bagsak ng kamay ni Alessandro sa kama. Ang kamay umuga. Ang bintana ay tila suminghap. Ayoko ng salitang iyan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Elena. Patuloy siya sa pagdarasal, parang robotikong gumagalaw ang kanyang mga labi, pero may puwersang hindi ko maipaliwanag sa kanyang tinig. Ako na may nanatiling nakatayo sa gilid ng pinto, pinipigilang manginig. Kinuha ko ang Biblia sa aking coat pocket, at sa pinakamatibay na tinig na kaya ko, binasa ko ang Psalm 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Tumawa ang nilalang. Ang iyong makalumang salmo. Ang ganda pakinggan. Napakamusikal.
Pero wala itong bisa rito, Pastor. Nagpatuloy ako. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking buong katawan, nagdesisyon akong tapusin ang binabasa ko. Ngunit sa bawat linya, parang lalo lang siyang nalilibang. Hinding-hindi ka makakapasok sa langit gamit lamang ang iyong mga salita, Marco. Wala sa salita ang kapangyarihan kung hindi ito nakaugat sa tunay na otoridad. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero tumagos sa akin ang kanyang mga salita. May tunog ito ng panunuya, ngunit may sinamahan din itong kakaibang lungkot, na parang alam niyang totoo ang kanyang sinasabi. Bakit mo ginagawa ito kay Alessandro? Sigaw ko, pilit na hinahabol ang aking lakas ng loob. Anong kasalanan ang ginawa niya? Muling ngumiti ang nilalang. Wala. Hindi siya nagkasala. Siya nga ay banal. At iyon ang problema. Nanlamig ako. Simula pagkabata ay ipinagdasal niya ang rosaryo araw-araw. Hindi niya pinalampas ang misa. Isa siyang tunay na Katoliko. Isang tagasunod ng babae. At dahil dyan siya ay target. Tumingin siya kay Elena na patuloy pa ring nagdarasal. Napangiwi siya at biglang sumigaw. Itigil Elena, Lian, babae. Ngunit si Elena ay parang hindi na siya naririnig. Parang wala siyang pakialam sa takot. Parang nasa loob siya ng isang espiritual na kalasad. Marco, tawag ng nilalang sa akin, mas malamig na ngayon ang tinig, halos pabulong. Alam ko ang lahat ng sermon mo. Alam ko ang bawat salitang sinabi mo laban sa ina ng Diyos. Alam ko kung paano mo itinakwil ang rosaryo, tinawag mo itong paganong panalangin. Alam ko kung paano mo pinagtawanan ang komunyon. Ang sakramento. Ang pagkukumpisal. Sa totoo lang pinasasalamatan kita. Hindi ako makakibo. Bakit? Dahil ginamit ka namin. Ang sagot ay parang sumabog sa tenga ko. Ginamit ay namin, inulit niya. Hindi ka masasama. Hindi ka masama. Pero napakagaling mong kasangkapan. Sa bawat sermon mong tumutulig sa Katoliko, napapasok namin ang pader. Napapasok namin ang loob. Hindi mo man lang napansin, hindi ba? Napayuko ako. Hindi dahil sumasang-ayon ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano sasagot. Pero ngayong narito ka na, hayaan mong ituro ko sa iyo ang kaunting katotohanan. Gusto mo yon, hindi ba? Katotohanan. Lumapit siya sa dulo ng kama, parang hindi naapektuhan ng anumang takot. Tumingin siya diretsyo sa akin. At sa titig niyang iyon, naramdaman ko na parang tinitimbang niya ang aking kaluluwa. Sabihin mo sa akin, Marco. Ilan ang denominasyon ng Kristyanismo sa buong mundo? Hindi ko alam. Ano? 50,000? Mahigit pa. Bawat isa ay nagsasabing sila lang ang tama. Ngunit kayo'y nagtatalo. Kayo'y nagkakanya-kanya. At ikaw, pastor, ay isa lang sa libu-libong tinig na nagsasabing alam mo ang lahat. Ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa banal na kasulatan, sabi ko, desperado, halos pabulong. Sola Scriptura. Ang pinakapaborito naming imbensyon, tugon niya, sabay halakhak. Sino ang pumili ng mga aklat sa Biblia mo, Marco? Sino ang nag-compile ng kanon? Alam mo ang sagot. Mga Katoliko. Mga konsilyo. Ang mismong simbahang tinutuligsa mo. Parang may sumuntok sa sikmura ko. Alam ko ang kasaysayan ng Biblia. Pero ngayon, naririnig ko ito mula sa isang nilalang ng kadiliman. At parang pinupukpok ang puso ko sa bawat salita. Elena ay patuloy sa panalangin. Mas buo ang kanyang tinig. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Napangiwi ang nilalang. Nandyan na naman ang salitang Ina ng Diyos. Kung alam nyo lang kung gaano kasakit sa amin ang pamagat na yan. Dahil pinapaalala nito na kami, na dating mga anghel, ay nalugmok at siya, isang babae, ay tumaas. Tumaas ng higit pa sa amin. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko, halos walang lakas. Hindi mo ba dapat itinatago ito? Dahil ako ay mayabang, sagot niya. Dahil kahit sabihin ko sa iyo ang buong katotohanan, naniniwala akong hindi mo ito matatanggap. Ikaw ay pastor. Isang leader. May reputasyon. Sa tingin mo ba ay magpapakumbaba ka para amining mali ka sa loob ng 25 taon? Tumahimik ang kwarto. Ang tanging tunog ay ang ulan sa labas, ang mga salitang Latin mula kay Elena, at ang mahinang paghingal ni Alessandro, na tila nasa ilalim ng tubig,
lumulutang sa pagitan ng mundong ito at ng isa pa. Sa loob ng katahimikan, naramdaman kong may lumalambot sa puso ko. Hindi ito pagtalikod sa aking paniniwala, hindi pa. Ngunit ito ay parang crack sa pader. Isang unang bitak. Isang tanong na hindi ko kayang isara. Tumingin muli sa akin ang nilalang. Pero mag-ingat ka, Marco. Dahil kapag sinimulan mong tanungin ang sarili mo, hindi ka na makakabalik. At sa sandaling iyon, naramdaman kong totoo ang babalang iyon. Na ang daang aking tinatahak ay hindi na babalik sa dati. Doon ako napaluhod. Hindi para sumuko. Kundi dahil hindi ko na alam kung saan ako tatayo. Ang alam ko lang may kailangan akong marinig. Hinawakan ko ang aking Biblia ng mas mahigpit, ramdam ko ang pawis sa aking palad kahit malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi ako sanay sa ganito. Ako'y sanay sa pulpito, sa diskurso, sa eksaktong pag-aaral ng teksto. Ngunit ngayong kaharap ko ang isang espiritong hindi ko maintindihan, lahat ng alam ko ay tila walang bigat. Tumingin ako kay Alessandro o kung sino man ang nasa loob ng katawan niya at sinimulan kong manalangin ng malakas. Sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, sigaw ko, inuutusan kitang lumabas sa katawang ito. Tumawa ang nilalang. Isang halakhak na parang lumalampas sa hangin, sa pisikal na mundo, at dumidiretso sa kaluluwa. Napakatapang mo, Pastor. Akala mo ba ang iyong salita ay may bigat sa harap ng isang nilalang na tulad ko? Hindi mo ba alam na hindi sapat ang pangalan na binabanggit mo kung wala kang tunay na otoridad? Ikaw ay espiritu ng kasinungalingan, patuloy ko, pilit hinahanap ang lakas ng loob. Ang Panginoon ang aking sandigan. Lumayas ka sa pangalan ng Kordero ng Diyos. Ngunit aling Panginoon, Marco, balik ng nilalang. Ang Panginoon ng iyong libu-libong denominasyon. Ang Panginoon na, sa bibig ng bawat protestanteng mangangaral, ay nagiging iba-ibang anyo, iba-ibang paniniwala, iba-ibang doktrina. Aling Jesus ang tinutukoy mo? Ang Jesus na simbolo lang sa inyong komunyon? O ang Jesus na walang ina, walang simbahan, walang sakramento? Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napaatras ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa lalim ng insulto. Parang bawat argumento laban sa aking pananampalataya ay pinagsama-sama at itinapon sa akin gamit ang boses ng demonyo. Hindi mo ako matitinag sa teolohiya mong protestante, Marco, dugtong niya. Sapagkat ako ay hindi natitinag sa mga salita lamang. Kailangan ko ng otoridad. At wala kang dala. Elena, na kanina patahimik na nakayuko sa tabi ng pinto, biglang bumangon. Walang sinabi, walang tanong. Kinuha niya ang rosaryong nasa kanyang bulsa at dahan-dahang lumapit sa kama ng kanyang anak. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Huwag, sigaw ng nilalang, isang boses na halos makabasag ng salamin. Huwag mong sabihin yan, panalangin iyan. Pero si Elena ay tila hindi siya naririnig. Parang wala siya sa parehong espasyo na kinalalagyan namin. Ang kanyang tinig ay banayad, buo, puno ng pananalig. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Patahimikin Venzi babae ni Ian, Marco, tumili ang demonyo, habang si Alessandro ay biglang nanigas, nanginginig ang buong katawan. Ian enid salitang iyan ilay lason. Napatitig ako kay Elena, na ngayon ay nakatayo ng diretsyo, nakatitig sa anak niyang hindi na niya makilala. Hawak niya ang rosaryo na tila espada. Sa bawat butil, isang panalangin. Sa bawat panalangin, isang pag-igkas ng liwanag. Parang may aninong umaatras sa paligid habang siya ay nagdarasal. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Saksakin dahil nalanglay ng salitain, babae, sigaw ng espiritu, halos mawalan na ng anyong tao ang boses. Galit lay ay bawat Maria. Bawat butil lay talide nagbibigtis ay amin. Namalayan ko na lang na natigil ako sa pananalangin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Sa loob ng maraming taon, ipinangaral ko na ang rosaryo ay walang kabuluhang pag-uulit. Ngunit ngayon, sa harap ng aking mga mata, bawat Aba Ginoong Maria ay parang bala. At ang demonyo, na kanina'y puno ng yabang, ay ngayon namimilipit sa sakit. Hindi ito maaaring totoo, bulong ko. Hindi maaari eh. Narinig ako ni Elena. Tumingin siya sa akin at tumango. Manalangin ka, Marco, bulong niya. Hindi mo kailangang maniwala ngayon. Maniwala ka sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Hindi ako Katoliko eh.
Ngayon, sabi niya, pero hindi hadlang ang titulong iyon para sa banal na ina. Siya ay ina rin ng mga ligaw na anak. Tumingin ako kay Alessandro. Sa bawat panalangin ni Elena, mas lalo siyang namimilipit. Ang mga kamay niya ay nakakuyom, ang kanyang mga kuko halos bumaon sa palad. Ngunit sa kabila ng lahat, ang boses ay patuloy sa panunuya. Marco, isa ka ring hangal. Ginugol mo ang buong buhay mo sa pagtuturo ng panlilinlang. Ngayon ay narito ka, nakatitig sa mismong katotohanang palagi mong itinanggi, at hindi mo pa rin ito matatanggap. Dahil hindi totoo ang inyong sinasabi, sabi ko, pero mahina. Wala nang dating kumpiyansa. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ritual. Pero ang espiritual na labanan ay hindi rin nakabase sa salita, balik niya. Ito ay nakabase sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nasa sakramento. Nasa panalangin. Nasa rosaryo. Nasa simbahang tunay. At wala ka roon, Marco. Tumayo si Elena sa harap ng anak niya, ang rosaryo ay nakataas sa hangin. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tahimik siyang nanalangin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang katawan ni Alessandro ay biglang tumilapon paatras sa kama, tila may puwersang hindi nakikita na lumapit sa kanya at itulak siya. Iyan niliwanag iyan, sigaw ng demonyo, sino diyan nagbigay ng karapatang iyan, babae. Hindi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Ako, na ginugol ang buhay sa pagtuturo ng sola fide at sola scriptura, ay ngayon ay saksi sa kapangyarihan ng isang panalangin hindi ko kailanman pinaniwalaan. Napatitig ako sa rosaryo. Sa mga butil. Sa babaeng may hawak nito. Sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang kapayapaan. Tumingin siya sa akin. Marco, sabi ni Elena, ito ang sandali ng iyong desisyon. Pwede kang manatiling isang tagamasid o maaari kang sumali sa laban. Hindi ko siya sinagot. Ang puso ko'y parang sinasakal. Hindi ko alam kung ito ba'y takot, pagkahiya, o isang bagay na bago sa akin, isang pagkamulat. Ang demonyo ay muling nagsalita, ngunit mahina na. Hindi mo kailangang sumali sa kanila, Marco. Huli na ang lahat para sa kanila. Pero hindi pa para sa'yo. Iligtas mo ang sarili mo. Tahimik akong tumayo sa gilid ni Elena. Wala akong sinabing panalangin. Wala akong binigkas na doktrina. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may pader na bumagsak. At doon, sa gitna ng bagyo, sa kwarto ng isang batang sinapian, sa harap ng rosaryo ng isang ina, nagsimula ang tunay na labanan, hindi lamang laban sa isang espiritu, kundi laban sa aking sariling puso. Tahimik ang silid. Tanging ang patuloy na pagdaloy ng ulan sa labas at ang mahinang pagbulong ni Elena ng rosaryo ang pumupunit sa katahimikan. Sa loob ng katahimikang iyon, may nararamdaman akong presensya, hindi kasing ingay ng demonyong sumisigaw kanina, kundi isang uri ng mas malalim, mas mapanlinlang na tensyon. Parang naghihintay ito ng tamang oras upang magsalita muli. Nakatayo ako sa tabi ni Elena, hawak ko pa rin ang Biblia, ngunit tila wala na itong bigat. Hindi ko alam kung alin sa mga narinig ko ang mas nakapanlumo, ang panlalait ng espiritu sa aking mga panalangin, o ang reaksyon nitong takot sa rosaryong paulit-ulit kong tinuligsa sa pulpito. Tumingin ako kay Alessandro. Mahina siyang nanginginig. Hindi siya galaw ng isang taong natutulog, ito'y galaw ng isang kaluluwang hinahablot, nilalabanan ang hindi nakikitang lakas. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang nilalang. Bigla siyang nagsalita, ngunit hindi na ito sigaw. Marco, sabi niya, mas mababa ang tinig, mas mapanlinlang, parang isang guro na nagtuturo sa estudyanteng hindi pa rin natututo. Napapansin ko may kaunting pagbitak sa iyong pader. Hindi ako sumagot. Hindi mo kayang tanggihan ang lahat ng nasaksihan mo rito. Hindi mo maaaring sabihin na kathang-isip lamang ang epekto ng rosaryo. O ng pananalig ng babaeng iyan, sabay turo kay Elena. Patuloy sa pagdarasal si Elena, tila wala nang pakialam sa sinabi ng nilalang. Sa halip, para siyang nakapaloob sa isang espiritual na ritmo, isang sayaw ng salita at pananampalataya. Pero narito ang tanong, Marco, patuloy ng espiritu, handa ka na bang tanggapin kung bakit kayo, mga protestante, ay hindi kailanman makakapagpatalsik ng tulad ko? Napakunot ang aking noo. Gusto kong sumagot pero alam kong bawat salita ko ay maaaring balikan. Kaya tahimik akong nakinig. Dahil kayo ay walang otoridad. Ang salita ay bumagsak sa hangin na parang pako. Simple. Direktang tinumbok ang puso ng aking ministeryo.
Kayo ay may mga salita. Kayo ay may mga talata mula sa Biblia. Kayo ay may kumpiyansa, retorika, pagtatanggol. Ngunit wala kayong kapangyarihan. Walang sakramento. Walang grasya. Walang tunay na pag-orden. Dahil ang tunay na otoridad ay ipinasa mula sa mga apostol at kayo'y putol sa linyang iyon. Hindi totoo yan, sagot ko, kahit mahina ang loob. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang sinumang nananampalataya kay Kristo ay may kapangyarihan sa kanyang pangalan. Talaga, balik ng Espiritu. Ngunit kaninong interpretasyon ng salita? Kaninong bersyon? Kaninong denominasyon? Walang sagot. Alam kong ang tanong ay may halong panlilinlang, pero may laman. Alam mo bang bawat hati ng simbahan ay isa naming tagumpay, dugtong niya? Bawat bagong denominasyon, bawat bagong grupo na sinasabing sila lang ang tama, isa iyong sugat sa katawan ni Kristo. At ang mga protestante, sa kanilang pagmamataas na bawat isa'y may sariling unawa, ay patuloy na pinaparami ang sugat na yan. Humina ako ng malalim. Walang simbahan na perpekto. Kahit ang inyo. Hindi amin yan isimbahan, biglang sigaw ng nilalang, mas matalim, mas galit. Iyan isimbahan ilay esikanya. Kami yay nagsisikap lamang giba iniki. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon ay mas matalim, parang ang mismong hangin ay pinutol. Gusto mong malaman ang aming pinakamalalaking kinatatakutan, tanong niya, bumalik sa malamig na tinig. Iyon ay hindi ang mga sigaw ng mga pastor. Hindi ang mga interpretasyon ng mga mangangaral. Kundi ang Eukaristya. Nanlamig ako. Ang tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya, iyan ang aming apoy. Kapag ang isang Katoliko ay tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa estado ng grasya, siya ay nagiging tagapagdala ng mismong Diyos. Sa mga oras na yon, hindi kami makalapit. Hindi kami makalapit sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kayo makalapit, tanong ko, mahina. Ibig sabihin, tugon niya, sila ay nagiging hindi maaabot. Parang may pader na di matagos. Ang mga butil ng komunyon na sa iyo ay simbolo lamang, ay sa katotohanan ay apoy sa amin. Napatitig ako kay Elena. Sa kabila ng kanyang simpleng pananampalataya, siya pala ay humahawak ng isang kapangyarihang hindi ko kailanman inintindi, hindi ko kailanman inalam. Ang pagkukumpisal, patuloy niya, kapag ginawa ng may tunay na pagsisisi, ay parang puting liwanag na nagpapalaya sa amin. Ang mga kasalanan na pinanghahawakan naming parang tanikala, ay napuputol sa isang iglap kapag sinabi ng pari, inaabsuelto kita. Kaya't ginawa naming layunin na hikayatin kayong lahat na isantabi ito. Gusto kong sumigaw, tumutol, ipagtanggol ang aking pinanghahawakang doktrina na ang Diyos lamang ang nagpapatawad at sapat na ang taimtim na panalangin. Ngunit sa harap ng nilalang na ito, ang dating kumpiyansa ko ay unti-unting kinakalawang. Narinig mo na ba ang mga umuugong sa gabi kapag ang isang pari ay gumagawa ng eksorsismo? Tanong niya. Hindi mo mararanasan iyon, Marco, dahil ang mga panalangin mo ay hindi umaabot sa ganong lalim. Ang pagpapalayas ay hindi tungkol sa sigaw. Hindi tungkol sa talino. Kundi sa otoridad. Bigla niyang ibinaba ang tinig. At ang rosaryo. Huminto siya. Huminga ng malalim, parang pinipilit ang sariling aminin ang isang bagay na laban sa kanyang kalooban. Ang rosaryo, ulit niya, ay ang kadena. Sa bawat aba Ginoong Maria, bumababa ang babae. At siya, Marco. Siya ang ating bangungot. Ang silid ay biglang lumiwanag, hindi sa ilaw, kundi sa presensya. Parang ang mismong hangin ay binasbasan. Elena ay nagsimula na naman ng panibagong misteryo. Sa bawat salita, parang may nagbubukas na pinto sa langit. At ang nilalang ay muling napapaatras. Tama na, Anya, halos pabulong. Huwag mo akong pilitin na sabihin pa. Sabihin mo, sagot ko. Gusto kong marinig. Muling tumitig siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mata. Hindi galit. Hindi yabang. Takot. Kapag ang isang Katoliko ay totoong nag-aalay ng sarili sa ina, hindi na namin siya mahawakan. Siya ay nasa ilalim ng isang kalasag. Isang bagay na hindi nababasag ng anuman. Wala. Hindi panlilinlang. Hindi tukso. Walang epekto. At ang mga protestante, tanong ko. Napakadaling pasukin, sagot niya. Walang sakramento. Walang proteksyon.
Tanging salita at ang salita ay madaling baluktutin. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko sa wakas. Hindi mo ba kinakatakutang malaman ko ang mga bagay na ito? Muling umiti ang nilalang, ngunit may lungkot. Dahil hindi ko kailangan. Sapagkat naniniwala akong hindi mo ito matatanggap. Sasabihin mong ito ay panlilin lang. Sasabihin mong ito ay laban sa iyong teolohiya. Sasabihin mong ito ay laban sa iyong pangalan, reputasyon, kredibilidad. Hindi ako natatakot sa katotohanang alam mong totoo. Natatakot ako kung tanggapin mo ito. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong ako ay nasa isang gilid ng bangin. Sa likod ko, ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Sa unahan, isang liwanag na hindi ko pa nauunawaan, ngunit tila matagal nang tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Hindi pa ngayon. Ngunit alam kong ang kadiliman ay nagsimulang magsalita ng totoo. Tahimik ang mundo. O marahil, ang lahat ng nasa labas ng kwartong ito ay tumigil na. Sa loob ng lumang bahay ng pamilyang Rossini, sa gitna ng isang mundong madilim at lumalamon sa mga kaluluwang walang muwang, ay nangyayari ang isang labanan, hindi sa pagitan ng tao at tao, kundi sa pagitan ng liwanag at lubos na kadiliman. Naroon ako, hindi bilang pastor, hindi bilang guro ng teolohiya, kundi bilang isang lalaki na unti-unting ginigiba ng katotohanang matagal niyang itinatanggi. Ang katahimikan ay tila mas nakabibingi kaysa sa sigaw, dahil sa katahimikan na ito, nagsisimula akong marinig ang sarili kong puso. Si Alessandro, na tila wala na sa sarili, ay nakahiga sa kama, ang kanyang katawan ay parang pinipilipit mula sa loob. Ang kanyang bibig ay bahagyang bukas, ang mga matay muling itim, malalim, walang laman. Ngunit sa likod ng kawalang buhay na yon, may presensya. At ang presensya ay muli na namang nagsalita. Hindi mo talaga matitigil ang babaeng iyon, Marco, bulong ng tinig. Ang kanyang rosaryo ay parang martilyo na paulit-ulit na binabasag ang aking mga pader. Nilingon ko si Elena. Nakaluhod siya ngayon sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hindi na lamang basta rosaryo ang hawak niya. Ngayon ay inilabas na rin niya ang isang maliit na buklet, isang bagay na kinikilala ko mula sa kabataan kong Katoliko bago ako naging Protestante, ang ladainha ng mahal na Birheng Maria, ang tinatawag nilang ladainhas ng Loreto. Muli siyang nagsimulang manalangin. Santa Maria di. Napakapit ako sa armrest ng silya. Ang boses ni Elena ay hindi malakas, ngunit may timbang. Parang bawat salitang kanyang binibigkas ay may dalang liwanag na pumapasok sa mismong butas ng kaluluwa. Santa Ina ng Diyos ing. Itigil iyan, biglang sigaw ng nilalang. Ang tinig ay hindi na lamang galit, ito ay puno ng puot. Hindi tulad ng mga naunang panunuya o sarkasmo, ngayon ay may halong pagkatakot. Tunay. Totoo. At hindi na niya tinatago. Santa Birhen ng mga Birhen. Hindi niyo alam ang inyong ginagawa, unggol ng espiritu. Ang bawat pamagat ay isang patalim sa akin. Bumilis ang paghinga ko. Tila lumiliit ang mundo habang si Elena ay lumalalim sa panalangin, at ang nilalang ay unti-unting namimilipit. Reyna ng mga anghel. Hindi, daing niya halos umiiyak. Huwag mong banggitin ang mga iyon. Reyna ng lahat ng mga santo. Itigil el. Ngunit si Elena ay tila hindi maririnig ang daigdig. Ang kanyang tinig ay mas buo, mas matatag, mas matayog. Parang hindi siya nag-iisa. Parang siya ay sinasamahan ng libo-libong mga tinig ng mga banal. Habang siya ay nagdarasal, ako'y nakaupo pa rin, nanginginig, pinagmamasdan ang himala ng pananampalataya. At saka, sa katahimikan pagkatapos ng isang pamagat, ang nilalang ay biglang nagsalita. Si Maria, Anya, ay hindi lang basta isang babae. Siya ang babae. Napakunot ang aking noo. Anong ibig mong sabihin? Tumitig siya sa akin, at sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay tila pagod. Ang babae sa Genesis. Ang babae sa Apokalipsis. Ang babaeng sinabi ng Diyos na dudurog sa aming ulo. Tahimik ako. Hindi ako makakibo. Ilang siglo na naming sinusubukang itago ang kanyang pagkakakilanlan, bulong niya. Sinubukan naming baluktutin ang mga salin. Sinubukan naming ihayag siya bilang walang halaga, isang tagapagdala lamang, isang sisidlan. Pero sa tuwing ang isang kaluluwang Katoliko ay tumatawag sa kanya, siya ay bumababa. Paano, tanong ko, halos pabulong? Sa paraan na hindi mo mauunawaan. Sa otoridad na hindi mo maikakaila.
Sa kapangyarihang ibinigay sa kanya, hindi upang palitan ang kanyang anak kundi upang dalhin ang kanyang mga anak sa kanya. Bakit ganun na lang ang takot ninyo sa kanya? Tanong ko. Dahil sa kanya kami natalo. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Si Eva, anya, ang aming unang panalo. Isang babae na bumagsak sa aming panlilinlang. Ngunit si Maria siya ang kabaligtaran. Kung saan si Eva ay hindi sumunod, siya ay sumunod. Kung saan si Eva ay nagduda, si Maria ay naniwala. Kung saan si Eva ay humiwalay, si Maria ay nagpaubaya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit? Gulat? Pagkahiya? O marahil, isang uri ng paghanga sa babae na ilang dekada kong itinuturing na sagabal. Bawat titulo, patuloy niya ay sugat. Bawat pag-alaala sa kanyang kadalisayan ay parusa. Bawat pagtanggap sa kanyang pagiging ina ay pagkatalo sa amin. Kaya't sinikap naming burahin siya sa puso ng mga Kristiyano. Ginamit namin ang mga doktrinang tunog totoo, ngunit putol. Ang mga pananalitang si Kristo lang ang tagapamagitan. Totoo iyon. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang lugar para sa kanyang ina. Si Maria ay hindi humahadlang kay Kristo. Siya ang pinakatuwid na landas papunta sa kanya. Hindi ko na kayang magsalita. Bawat oras na ang isang anak ng Diyos ay nananalangin ng rosaryo, siya ay binabalutan ng proteksyon. Bawat misteryo ay tulad ng espada. Bawat butil ay parang kadena na humahadlang sa amin. Bawat salitang ipanalangin mo kami ay panibagong pako sa aming kaharian. Napatingin ako sa rosaryo sa mga kamay ni Elena. Napaisip ako, hindi ba't ito ay isa lamang simpleng kwintas? Pero bakit ang nilalang na ito, na tila puno ng lakas, ay biglang nagmakaawa sa harap ng panalangin iyon? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko, nanginginig. Dahil kahit anong sabihin ko, sagot niya, hindi mo pa rin ako paniniwalaan. Ang iyong pagmamataas ay mas matibay pa sa mga pader ng simbahan. Kahit ang katotohanan ay hindi makalampas dito. Tinatanggap mo ba na si Maria ay may kapangyarihan? Tanong ko. Hindi. Hindi niya ito sariling kapangyarihan, sagot niya. Ngunit ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya dahil siya ay nagpakababa. At ang kababaang loob niya ay naging sandata laban sa amin. Siya ay reyna hindi dahil sa lakas kundi dahil sa kanyang pagpayad. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng lahat ng aking ipinangaral. Sa loob ng 2 dekada, tinuligsa ko ang panalangin, ang rosaryo, ang banal na ina na siyang nilalang na mas kinatatakutan ng impyerno kaysa sa sinuman maliban kay Kristo. Marco, bulong ng nilalang, kahit ngayon, maaari mo pa akong tanggihan. Ibalik mo lang ang iyong paningin sa iyong pulpito. Sa iyong posisyon. Sa iyong kredibilidad. At makakalimutan mo ang lahat ng ito. Pero hindi ko na kayang ibalik ang nakita ko. Hindi ko na kayang itanggi ang reaksyon ng Espiritu sa bawat pamagat ni Maria. Hindi ko na kayang baliwalain ang kapayapaang bumabalot kay Elena sa gitna ng kaguluhan. At higit sa lahat hindi ko na kayang itago sa sarili kong puso na matagal ko nang nararamdaman na may kulang sa pananampalatayang aking tinanggap. Ang kanyang mga salita ay sinuntok ang mismong pundasyon ng aking teolohiya. At sa unang pagkakataon, hindi ako sumigaw. Hindi ako lumaban. Hindi ako nagtanggol. Tumahimik ako. Sapagkat alam kong siya ay nagsasabi ng totoo. Tahimik ang mundo, ngunit sa loob ko'y may sigaw na hindi matahimik. Ang mga mata ni Alessandro ay muling nakapikit, ang kanyang katawan ay tila pansamantalang napayapa, ngunit ang ere sa paligid ay puno ng tensyon. Hindi pa ito tapos. Malayo pa. Si Elena ay nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang rosaryo ay muling nasa kanyang mga daliri. Ang kanyang labi ay bumibigkas ng mga salita na ilang oras na niyang inuulit, ngunit hindi siya napapagod. Sa bawat pagbigkas, tila ba may bagong lakas siyang tinatanggap. Tumingin siya sa akin. Tahimik. Banayad. Walang pamimilit, ngunit puno ng pag-unawa. Marco, mahina niyang tawag, baka gusto mong samahan ako. Hindi ako agad sumagot. Parang may napunit sa loob ko. Isang tinig ang bumulong, huwag. Tradisyon lang yan. Walang silbi. Ngunit may isa pang tinig, mas banayad ngunit mas malalim, tingnan mo kung gaano siya nananampalataya. Hindi ba't naramdaman mo rin? Tumango ako. Dahan-dahan. Wala sa kumpiyansa ng isang pastor na sanay magsalita.
Sa halip, parang isang batang natutong maglakad muli. Umupo ako sa tabi niya. Inabot niya ang isang dagdag na rosaryo, hindi mamahalin, ang mga butil ay gawa sa kahoy, ang krus ay may lamat. Ngunit sa kamay ko, pakiramdam ko'y may bigat ito, hindi ng material, kundi ng panalangin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam ang pagkakasunod-sunod. Pero sinabi ni Elena, hindi mo kailangang maging perpekto. Basta't ibigay mo ang puso mo. Humina ako ng malalim. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, binigkas ko ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paglapag ng krus sa aking mga daliri, may malamig na alon na dumaloy sa aking likuran. Hindi ito takot. Hindi rin panlalamig. Ito'y parang paanyaya, parang may pintuang bumukas. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang panimula ay parang pagbabalik. Alam ko ito noon pa. Bata pa ako nang huli ko itong banggitin, bago ako nahumaling sa mga argumento ng reforma. Ngunit ngayong sinasabi ko ito, hindi na ito pagbabalik sa relihiyon ng kabataan ko. Ito ay pagpasok sa isang misteryo. Bawat butil ng rosaryo ay tila pulso ng isang buhay na panalangin. Isang ritmong hindi galing sa ulo, kundi sa puso. Sa bawat Aba Ginoong Maria, nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Isang uri ng tahimik na pagyakap, isang lamig sa loob ng isang silid na puno ng init mula sa bangungot. Napupuno ka ng grasya ulit-ulit. At sa ikalima, ikasampu, ikadalawampu, bigla akong nagulat. Narinig ko ang ungol. Si Alessandro. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi siya gumagalaw ng marahas. Hindi siya sumisigaw. Ngunit may lalim sa kanyang reaksyon na parabang tinatamaan siya sa mismong ugat ng kanyang kaluluwa. Patuloy kami ni Elena. Hindi siya tumigil. Hindi ko alam kung tama ang pagkakabigkas ko. Hindi ko alam kung sunod-sunod ba ang misteryo na binabanggit. Ngunit ang puso ko'y kasama. At habang inuulit ko ang pangalan ni Maria, habang sinasabi ko, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, napagtanto ko ngayon ko lang tunay na inamin sa sarili ko na makasalanan ako. Ako'y pastor. Ako'y nag-aral ng teolohiya. Ngunit kailan ko ba huling tinawag ang sarili kong makasalanan? Kailan ko huling inamin, hindi bilang bahagi ng doktrina, kundi bilang sigaw ng aking puso? Ngayon at kung kami mamamatay, biglang may kirot sa dibdib ko. Hindi sakit. Kundi takot, hindi dahil sa kamatayan, kundi sa posibilidad na dumating ito na wala ako sa grasya ng Diyos. Sa bawat misteryo na binabanggit ni Elena, sinisikap kong makisabay. Ang pagpapahayag ng anghel kay Maria. Hindi ko inaasahan ang biglaang pagdaloy ng luha. Dahil ngayong binubulay ko ang eksena, nakikita ko ang batang babae, mahina, walang pangalan sa lipunan, at ang kanyang kifiat, ang kanyang Hindi niya kailangan. Pero siya'y tumugon. Ako, ilang beses ko nang sinabi ang sa Diyos, ngunit palaging may kasamang kondisyon, may pasubali. Panginoon, basta ako ang leader. Panginoon, basta hindi ako mapapahiya. Pero si Maria, sa kanyang kababaang loob, ay buong-buo ang Tinitignan ko ang rosaryo sa aking kamay. Parang may init itong taglay ngayon. Parang bawat butil ay dumudugtong sa isang kwento, hindi ng ibang tao, kundi ng aking sariling paglalakbay. Ang pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel. Narito ang ina ng aking Panginoon, sabi ni Isabel. At napaisip ako, kailan ko ba kinilalang ina ni Kristo si Maria? Hindi ba't pinilit kong ituring siya bilang ordinaryo? Bilang simpleng instrumento? Ngunit ngayon, sa harap ng espiritong natatakot sa kanyang pangalan, at sa harap ng sarili kong puso na lumalambot sa kanyang kwento, hindi na ako makatanggi. Ang kapanganakan ni Jesus. Nakakahiya, pero ngayon ko lang naisip na sa bawat misteryo ng tuwa, si Maria ay palaging nandoon, hindi lang bilang ina, kundi bilang unang saksi ng bawat yugto ng kaligtasan. Bigla akong napapikit. Ang aking isip ay napuno ng liwanag, hindi ng pag-isip, kundi ng presensya. Parang may yakap ako na hindi ko makita, ngunit ramdam ko. At sa gitna ng panalangin ito, narinig ko ang tinig ng nilalang sa loob ng anak ni Elena. Umalis ka dyan, Marco. Hindi ko alam kung boses ba ito sa labas o sa loob ng isip ko. Ngunit malinaw ang sinabi. Umalis ka sa panalangin yan. Hindi yan sayo. Huli na ang lahat para sayo. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi ko na kaya.
Hindi dahil sa gusto kong suwayin siya, kundi dahil ang puso ko ay parang sinusunog ng isang katotohanang hindi ko na maitatanggi. Ang pagtanggap kay Jesus sa templo. Habang binubulay ko ang eksenang ito, nararamdaman ko ang bigat ng propesya ni Simeon, isang espada ang tutusok sa iyong puso. At napagtanto ko, bago pa man mamatay si Kristo para sa mundo, si Maria ay namatay na araw-araw sa bawat hakbang ng kanyang anak. Siya ang ina ng pagsasakripisyo. Ang pagkawala at pagkakatagpo kay Jesus sa templo. Hindi ba't ako rin? Ilang beses ko nang inaisip na kilala ko si Kristo. Ngunit saan ko siya hinanap? Sa argumento. Sa sistema. Sa loob ng aking sariling interpretasyon. Ngunit ngayon, tila ba natagpuan ko siya muli sa mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos ng 5 misteryo, pakiramdam ko'y isa akong batang bagong silang. Hindi pa ako Katoliko. Hindi ko pa alam kung saan ako patutungo. Ngunit malinaw ang isa, ang panalangin ito ay hindi walang laman. Ito ay buhay. At ito ay may kapangyarihan. Ang katawan ni Alessandro ay muling nanginig. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya tila pinipilipit. Ang kanyang mukha ay parang binabalot ng liwanag, maaaring ito'y paningin lang ng isip ko. O marahil, ito'y panibagong yugto ng labanan. Bumabalik ka sa kanya, ang tinig ay halos isang bulong na may halong galit. Bumabalik ka sa simbahan. Ngunit hindi ko ito sinagot. Wala nang kailangan pang sabihin. Dahil sa puso ko nagsimula na ang pag-uwi. Tahimik ang bahay ng mga Rossini, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan. Para itong paghina ng isang halimaw bago ito muling umatake. Sa bawat butil ng rosaryo na natapos namin ni Elena, nararamdaman kong may nababago. Hindi lang kay Alessandro. Hindi lang sa paligid. Kundi sa loob ko. Parang may pader sa puso kong unti-unting ginigiba. At sa bawat pagbagsak ng bato, may liwanag na pumapasok, liwanag na hindi ko inakalang hahanapin ko muli. Ngunit ang katahimikan ay biglang napunit. Hipokrito, bulong ng tinig. Hindi malakas. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong may lason. Binibigkas mo ang mga panalangin na ilang taon mong kinutya. Hindi ko sinagot. Ayokong patulan. Ngunit ang demonyo ay hindi tumitigil. Alam mo kung ano ang tunay na nagpapalaya sa amin, bulalas niya, habang ang boses ni Alessandro ay tila pinipilit ang bawat salita. Hindi ang dami ng Biblia mong kinabisado. Hindi ang mga sermon mong puno ng sigasig. Tahimik akong nakinig. May bahagi sa akin na ayaw makinig, ngunit mas malakas ang pagnanais kong maintindihan. Ang nagpapalaya sa amin, patuloy niya, ay ang mga bagay na hindi ninyo kayang tularan. Muli akong napatingin kay Elena. Siya'y nakayuko, patuloy pa rin sa panalangin, ngunit ramdam kong nakikinig din siya. Ang kumpisal, bulong ng espiritu, ang tunay na kumpisal ang pag-amin ng kasalanan sa isang pari na may otoridad, iyan ang tinik sa amin. Kapag ang isang kaluluwa ay lumalapit sa kumpisal, bumabagsak ang mga tanikala namin. Napakurap ako. Ngunit hindi ba't sapat na humingi ng tawad direkta sa Diyos? Umisi ang espiritu sa katawan ni Alessandro. Totoo naman. Ang Diyos ay nakikinig. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya't nagtakda siya ng mga saserdote. Ng mga sakramento. Hindi niya kailangan, ngunit kayo ang may kailangan. Wala sa Biblia ang kumpisal sa pari, sagot ko, halos instinct na lamang. Hindi mo ba binasa ang sinabi ng anak ng Diyos? Tanong niya. Kanino man ang inyong patawarin sa kanilang mga kasalanan, ay pinatawad na nga. Juan 20:23. Hindi ako makapagsalita. Alam ko ang bersikulong iyon. Ngunit sa loob ng maraming taon, ininterpret ko ito bilang simbolismo, hindi literal na kapangyarihan. Kapag ang pari ay nagpapatawad, bulong niya, hindi siya ang nagpapatawad. Siya ay sisidlan. Kasangkapan. Ngunit ang otoridad ay ibinuhos sa kanya sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol. At iyan, ang kanyang boses ay naging mas mababa, iyan ang hindi inyo taglay. Napalunok ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Walang sinuman sa inyo ang may otoridad na yon, patuloy niya. Wala kayong pagpapahid. Wala kayong selyo ng simbahan. Wala kayong sakramento. Kayong lahat ay nagsarili. Nag-angat ng mukha si Elena. Tumitig siya sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit para bang sinasabi ng kanyang mga mata, makinig ka, Marco. Huwag kang matakot sa katotohanan.
Ano ang tungkol sa Eukaristya? Tanong ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, ngunit kailangan kong malaman. Tumawa ang demonyo. Isang mababang, pilit na tawa. Iyan ang pinakamasakit. Tahimik. Kapag ang isang pari, anya, na may tunay na otoridad, ay binigkas ang mga salita sa altar. Ito ang aking katawan, hindi na ito tinapay. Umikot ang sikmura ko. Hindi mo maaaring sabihin na totoo iyon. Bakit hindi? Tanong niya. Dahil hindi mo ito nakikita. Dahil hindi mo ito naamoy. Ngunit ang impyerno ay umiiyak sa bawat misa. Ang bawat konsagrasyon ay parang lindol sa aming kaharian. Ang bawat pagdulog sa altar ay tila pag-agos ng apoy sa aming mga pader. Huwag mong pilitin akong maniwala sa transubstantiation, bulalas ko, ngunit mahina. Hindi kita pinipilit, sabi niya, ako'y nagpapatotoo. Dahil kahit hindi mo aminin, sa kalaliman ng puso mo, nararamdaman mo ito. Bumalik sa alaala ko ang mga misa noong ako'y bata pa. Ang katahimikan ng simbahan habang nakaluhod ang lahat. Ang pagtunog ng kampana sa gitna ng konsagrasyon. Ang pagbagsak ng luha ng aking ina tuwing tinatanggap niya ang Eukaristya. Noon ay hindi ko ito maintindihan. Ngayon, parang unti-unti nang lumilinaw. Ang tinapay na binasbasa ng inyong mga pastor, patuloy niya, walang bisa. Walang bisa dahil walang otoridad. Wala kayong pagpapatong ng kamay mula sa mga apostol. Ang ginawa ninyo ay nagtatag kayo ng sarili ninyong sistema. Para kayong mga rebelde sa loob ng palasyo, nagsuot ng balabal ng hari, at nagsabing kayo'y may kapangyarihan. Masakit ang bawat salita. Ngunit mas masakit ang katotohanang unti-unting sumisiksik sa puso ko. Kung totoo ang sinasabi mo, tanong ko, bakit nyo ito ibinubunyag? Dahil kahit sabihin ko, hindi mo pa rin kayang aminin sa sarili mo. Iyan ang kalakasan ng aming plano. Hindi namin kailangang itago ang katotohanan, kailangan lang naming tiyaking masyado kayong mapagmataas para tanggapin ito. Tahimik akong tumingin kay Elena. Hawak pa rin niya ang rosaryo. Sa loob ng ilang oras na magkasama kami sa silid na ito, nakita ko ang uri ng pananampalatayang hindi ko kailanman nakita sa sarili ko, isang pananampalatayang humahawak hindi sa sariling talino, kundi sa grasya. Marco, bigkas ng tinig ng Espiritu, ilang taon ka nang nangangaral. Ilang tao na ang naniwala sa mga turo mong hindi buo. Ilang kaluluwang ginabayan mo palayo sa sakramento, palayo sa tunay na altar. Ang bigat ng tanong ay parang tinik sa puso ko. Hindi ko sinasadyang saktan sila. Akala ko'y katotohanan ang aking ipinapahayag. Pero paano kung mali ako? Ano ang magagawa ko? Tanong ko. Kung totoo nga ito, ibig bang sabihin ay huwad ang lahat ng ginawa ko? Hindi ko na kailangang sagutin, sabi ng demonyo. Ang espiritu na inyong nilabanan ang siyang magbibigay sa iyo ng sagot. At kapag dumating na ang sagot, hindi ka na makakatakas. Bigla kong naalala ang mga salita ni Kristo, ang sinumang kakain ng aking laman at inom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palagi kong itinuring itong simboliko. Ngunit ngayon, tila may ibang lalim. Isang lalim na pinagtatawanan ng impyerno kapag tinatanggihan namin ito. Tumayo ako. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Lumabas ako ng silid, dahan-dahan, parang bagong panganak na sanggol na natutong maglakad. Sa koridor, may isang maliit na altar na may krusipiho. Sa ilalim nito, isang kandila ang nakasindi. Lumapit ako. Hindi ko alam kung anong panalangin ang dapat kong bigkasin. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko pinilit ang sarili kong magdasal ng tama. Panginoon, bulong ko. Kung ako'y naligaw, itama mo ako. Hindi dahil takot ako sa impyerno, kundi dahil ayoko nang magpanggap na ako'y nasa liwanag kung ako'y nasa dilim. Sa likod ko, narinig kong muli ang ungol mula sa silid ni Alessandro. Ngunit mas mahinang-mahina na. Parang tinanggalan ng lakas. At sa loob ko, isang bagay ang muling isinilang, pagkagutom sa katotohanan, anuman ang halaga nito. Wala na akong katiyakan kung anong oras na. Ang gabi ay tila lumalalim, ngunit ang loob ng bahay ng mga Rossini ay nananatiling gising, hindi sa liwanag, kundi sa labanan. Sa bawat sandali na lumilipas, parang unti-unting nabubura ang mga linya ng mundo na alam ko. Parang binabaklas ng Diyos ang bawat pundasyong itinayo ko sa ilalim ng pangalan niya, upang sa wakas, makita ko kung ano ang hindi ko kailanman sinubukang harapin, ang buong katotohanan. Nang bumalik ako sa silid, nadatnan kong si Elena ay may hawak na maliit na bagay sa kanyang kamay, isang medalya na hindi ko pa nakita noon.
Lumapit siya kay Alessandro na ngayon ay nakatulog, ngunit ang kanyang katawan ay tila laging handang gumising sa panibagong bugso ng pag-aalipin. Marco, sabi niya, ito ang medalya ni San Benito. Hindi ito isang anting-anting. Isa itong panalangin sa anyo ng metal, isang sandata ng simbahan. Tiningnan ko ito. May mga inskripsyong Latin na hindi ko maunawaan agad. Sa gitna, isang krus. Sa paligid, mga titik na tila may kahulugan sa likod ng bawat isa. Niyan, binasa ni Elena, non draco sit mihi dux. Huwag hayaang ang demonyo ang maging aking tagapamatnubay. Ipinatong niya ang medalya sa unan sa tabi ng ulo ni Alessandro. Walang ilang segundo ang lumipas, bigla itong gumalaw. Umungol. At bumulwak ang isang tunog mula sa kanyang lalamunan, mababa, parang isang matandang halimaw na biglang nagising. Alisin mo iyan, bulyaw ng tinig. Alisin el Van de Cruz na iyan. Napaatras ako. Hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Paano nagkaroon ng ganoong reaksyon sa isang pirasong bakal? Hindi ito ordinaryong bagay, paliwanag ni Elena, habang nananatiling matatag, ang bawat pagpapala, ang bawat panalangin ng simbahan, ay may epekto. Hindi ito drama. Hindi ito tradisyon lang. Ito ay paghipo ng langit sa lupa. Humugot siya ng isang maliit na bote mula sa kanyang bagbote ng tubig. Akala ko'y inumin. Pero hindi. Tinanggal niya ang takip, tumayo sa tabi ng kama, at marahang pinatak ang ilang patak sa noo ni Alessandro habang nagsasagawa ng maikling dasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isang matinis na sigaw ang sumunod. Hindi. Hindi. Hindi mo pwedeng dalhin yan dito. Ang katawan ni Alessandro ay parang pinipilipit. Tumilapon ang kanyang braso at humampas sa hangin. Ngunit hindi siya makalapit kay Elena. Parang may panangga sa pagitan nila. Tubig, bulong ko. Tubig lang yan. Elena, tanong ko nang may kaba. Paano? Hindi lang ito tubig, Marco, sagot niya habang pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. Ito ay banal na tubig. Pinagpala ng isang pari. May bisa, hindi dahil sa mismong elemento nito, kundi dahil sa dasal at kapangyarihang ibinigay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Pumasok sa isip ko ang mga baptismo na isinagawa ko. Tinapon ko rin ang tubig. Nagdasal din ako. Ngunit bakit kailanman ay hindi ganito ang epekto? Ang tinig ng Espiritu ay nagpatuloy. Kayo, bulalas niya, kayo'y mga mananabik sa simbulo, ngunit walang laman ang mga kamay ninyo. Wala kayong tunay na otoridad. Wala kayong bisa. Itinapat ni Elena ang maliit na krus ng kanyang rosaryo sa kanyang noo at nagsimulang bumigkas ng panalangin. Ngunit bago siya muling magsimula sa rosaryo, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na tila palamuti, kulay kayumanggi, tela, may mga palamuting ginto sa gilid. Ito ang eskapularyo ng Birheng Maria ng Bundok Carmelo, sabi niya. Isa ring paalala ng pagtatalaga sa kanya. Nang mailapit ito sa katawan ni Alessandro, nanigas ang kanyang mga kamay. Hindi siya gumalaw, pero ang kanyang katawan ay parabang pinako sa kama. Walang kapangyarihan ang mga tela na yan, sigaw niya, ngunit may basag ang boses. Pero kapag inalay sa kanya, nagiging espada. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat isipin. Pero hindi ko maikakaila, may nangyayari sa harap ko. Isang espiritual na dimensyon na pilit kong pinaniwalang hindi totoo, ay unti-unting binabasag ang bawat argumento ko. Napaupo ako sa isang sulok ng silid. Pinagmamasdan ko si Elena. Hindi siya pari. Hindi siya teologo. Ngunit sa kanyang galaw, sa kanyang panalangin, sa kanyang pananalig, tila ba siya ay isang sundalo ng langit. Marco, tawag niya. Baka gusto mong ikaw naman ang magwisik ng tubig. Napatitig ako sa bote. Nanginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa kaba, parang ako'y humahawak ng bagay na banal at hindi ako karapat-dapat. Hindi mo kailangang maging Katoliko para maunawaan ang epekto nito, bulong niya. Pero kailangan mong maniwala na ang Diyos ay gumagalaw sa mga bagay na simple, ngunit itinalaga niya. Tumayo ako. Lumapit sa kama. Pinagmasdan ko ang noo ni Alessandro, basa pa ng pawis, nanginginig. Inilapit ko ang bote. Isang patak. 2. 3. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pabulong kong sabi. Sumigaw siya. Ngunit ngayon ay may halong pighati.
Hindi galit, kundi parang paghihirap mula sa malalim na sugat. Lumalapit ka sa kanya, bulong ng demonyo, at kapag tuluyan ka ng lumapit mawawala na ang hawak namin sa iba. Bakit kayo takot sa tubig na ito? Tanong ko, hindi ko na napigilang magtanong. Dahil ang tubig na ito ay dinaluyan ng biyaya ng krus. At kami mga uhaw-uhaw sa paglayo sa liwanag at tuwing ito ay tumatama sa amin parang apoy. Muli, bumalik sa isip ko ang sakramento ng binyag. Ang tubig. Ang pagtatalaga. Ngunit para sa amin noon, simbolo lamang ito ng panlabas na pagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit ngayon ay nasasaksihan ko ang bisa nito. Umupo akong muli. Napapikit. At sa unang pagkakataon, hindi ako nagdasal para sa iba. Hindi para kay Alessandro. Hindi para kay Elena. Nagdasal ako para sa sarili ko. Panginoon, kung lahat ng ito ay totoo, ipakita mo pa. Kung ako'y pinipilit mong bumalik, huwag mong hayaan na manalo ang pride ko. Sa gitna ng katahimikan, bigla akong napatingin sa krusipiho sa dingding. Maliit. Kahoy. Ngunit parang may liwanag itong taglay. Hindi literal. Hindi paningin. Kundi sa loob. At sa puso ko, parang may bahagyang pag-unawa. Na ang mga bagay na dating tinawag kong relikyas, superstisyon, ay hindi basta mga bagay. Sila'y mga pinto. Mga sandata. Mga tanda. At sa likod ng bawat isa ay isang Diyos na humihiling sa ating maging mababang loob upang siya ay tanggapin. Hindi na ako ang parehong taong dumating sa bahay ng mga Rossini ilang gabi ang nakalilipas. Ang Marco Benedetti na dating galit sa tradisyon, galit sa imahen, galit sa rosaryo, ngayoy nakaupo sa sulok ng silid, hawak ang isang krusipiho sa kanyang mga kamay at nagdarasal. Hindi ko pa man binibigkas ang lahat ng misteryo, ngunit alam kong hindi na ako babalik sa dati. Marco, tawag ni Elena, mahina ngunit puno ng lambing. Nandito lang ako. Kung handa ka na, sabay tayong magdarasal. Hindi ko agad sinagot. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Naroon pa rin ang kaba. Naroon pa rin ang bulong ng pagdududa. Ngunit mas malakas na ngayon ang bulong ng katotohanan. Tumango ako. Simulan natin. Kinuha ni Elena ang kanyang rosaryo. Inabot niya sa akin ang isa pang rosaryo, isang simpleng itim na butil na may maliit na krus sa dulo. Tinanggap ko ito, mabigat sa kamay ngunit magaan sa puso. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi pa man kami nakakaabot sa ikalawang Ave Maria ng misteryo ng tuwa, bigla nang gumalaw si Alessandro. Muli siyang naggitngit. Ang kanyang mga mata, itim na parang bangin, ay bumaling sa akin. Traidor, sigaw ng tinig. Isinukot ganyi iyong kalayaan. Napapikit ako. Nanginginig ang mga daliri ko. Ngunit hindi ako huminto. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Wala ka ng karapatang magsalita ng ganyan, bulyaw ng tinig. Ipinagkanulo mo ang iyong sarili. Sinira mo ang lahat ng pinaniwalaan mo. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Naramdaman ko ang mainit na luha na dumaloy sa aking pisngi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagbagsak ng pader sa puso kong ilang taon kong pinatibay sa doktrina ng pagkakahiwalay. Holy Mary, Mother of God. Napahawak si Alessandro sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa kanyang anit. Ang katawan niyang dati kayang salubungin ang dasal, ngayon ay nanghihina, para bang sinusunog ng bawat salitang aking binibigkas. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tumigil si Elena sandali upang tumingin sa akin. May luha rin sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay hindi galit. Hindi pagmamataas, kundi kagalakan. Kagalakan na ang isa pang kaluluwa ay bumabalik. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, sigaw ng espiritu. Bumalik ka. May oras pa. Ngunit ang bawat dasal ay parang pagkumpirma. Sa bawat Hail Mary, tila ako'y humahakbang palapit sa isang pintuan na hindi ko na kayang isarado. Muli akong nagsalita. Hindi na lang basta panalangin. Ito na'y panata. Hail Mary, full of grace. Hindi mo siya kilala, sigaw ng espiritu, tinutukoy si Maria. Isa lang siyang babae. Holy Mary, Mother of God. Isang nilalang lang siya. Pray for us sinners ni. Isa siyang kasangkapan. Hindi siya ang reyna. Now and at the hour of our death.
Amen. Isang napakalakas na sigaw ang sumunod. Si Alessandro ay tila natapon pabalik sa kama, parang tinamaan ng bagyo. Nangingisay siya, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nakagapos. Para bang may hindi nakikitang tanikala na naglalapat sa kanya sa kutson. Tumingin ako kay Elena. Hindi ko na kaya ang magkunwari, bulong ko. Hindi ko na kayang itanggi ang lahat ng nakita ko. Hindi ko na kayang sabihin mali kayo. Hindi ko man lubos na nauunawaan pero alam kong narito ang katotohanan. Umiyak siya. Hindi ng hagulgol kundi ng malalim na pagluwag. Parang isang ina na matagal nang naghintay sa kanyang anak. Tinapik niya ang aking balikat. Ang kailangan lang ay isang, Marco. Kahit mahina. Kahit nag-aalangan. Iyan ang hinihintay ng langit. Marco, bulong muli ng espiritu. Mas mahina na ngayon. Kung tatahakin mo ang daang ito, hindi ka na makakabalik ni. Tumango ako. Alam ko. Hindi ka na nila tatanggapin. Hindi ko na sila mapapanatag. Masisira ang pangalan mo. Mas mahalaga ang kaluluwa ko. Tumahimik ang silid. Ang katahimikan na hindi kagaya ng dati, hindi nakakatakot. Hindi mabigat. Kundi malalim parang yakap. Inabot ni Elena ang isang maliit na imahe ng Birheng Maria mula sa altar. Binigay niya ito sa akin. Isang paalala, sabi niya, na sa bawat laban, hindi ka nag-iisa. Ang ina ng Diyos ay hindi lang tagapamagitan. Siya'y mandirigma. Tiningnan ko ang mukha ng larawan. Simple. Tahimik. Ngunit malalim ang titig. Parang alam niyang ito na ang simula ng panibagong yugto ng buhay ko. At sa sulok ng silid, narinig ko ang huling bulong ng espiritu. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit para sa akin, ito na ang simula ng katapusan ng lumang ako. Nang gabing iyon, habang ang ulan sa labas ay tila umiiyak ng huling luha ng kadiliman, kami naman sa loob ng silid ay handang harapin ang liwanag. Hindi ko masabi kung ilang oras na kaming naroon. Wala na akong pakialam sa orasan. Dahil ang nasa harap ko ay isang labanan ng kaluluwa, at nararamdaman kong papalapit na kami sa katapusan. Simulan natin ang mga misteryong maluwalhati, bulong ni Elena. Hawak niya ang kanyang rosaryo, tila matatag na espada sa kanyang kamay. Tumango ako. Ako man, may rosaryo na rin sa aking palad. Hindi na ako nakikinig sa boses ng pag-aalinlangan. Hindi ko na nararamdaman ang dating paghihimagsik sa loob ko. Ako'y handa na. Hindi lang upang sumaksi, kundi upang makibahagi. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. At nagsimula ang unang misteryo, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hail Mary, full of grace. Sa mismong pagbigkas ng unang linya, gumalaw si Alessandro. Hindi ito ang simpleng panginginig na nakita ko noong mga unang gabi. Ito ay parang buhawi na unti-unting binubunot sa kanyang katawan. Napasigaw siya, isang tunog na hindi ko pa kailanman narinig mula sa isang tao. Hindi sigaw ng espiritu. Hindi ito ang wakas ko. Ngunit walang huminto. Si Elena ay patuloy sa pagdarasal. Ako'y sumasabay. Sa bawat Ave Maria, nararamdaman kong may pader na bumabagsak sa pagitan ng langit at lupa. Blessed art thou among women. Ang katawan ni Alessandro ay tila nakabigki sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy. Tinitigan niya ako, ngunit ngayon, hindi na galit. Takot. Takot na malalim. Hindi sa akin. Kundi sa kung sino ang dala ko. Holy Mary, Mother of God. At sa ikalawang misteryo, ang pag-akyat ni Jesus sa langit, lumakas ang hangin sa loob ng silid. Sarado ang mga bintana. Wala namang butas. Ngunit ang mga kurtina ay gumalaw, at ang mga ilaw ay kumikislap. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hindi kayo makakaakyat ng buo, sigaw ng espiritu. Hindi kayo ligtas. Ngunit habang sinasabi niya ito, napansin ko ang mukha ni Alessandro. May kaunting paggalaw. Parang may natitirang hibla ng kanyang sarili na lumalaban. At ang mga mata niya, unti-unting bumabalik sa liwanag. Sa ikatlong misteryo, ang pagdating ng Espiritu Santo, tila sumabog ang hangin sa loob ng silid. Isang matinding presensya ang bumaba. Hindi mo ito makikita ng mata. Ngunit mararamdaman mo sa kaluluwa. Si Elena ay nagsimulang lumuha habang patuloy sa pagbigkas ng rosaryo. Ako'y napaluhod. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng presensya.
Parang ang langit ay bumaba upang sumaksi. Sa ika-4 na misteryo, ang pag-akyat ni Maria sa langit, ang katawan ni Alessandro ay tila nagbagong anyo. Hindi pisikal, kundi spiritual. Ang kanyang mukha, dati balot ng kadiliman, ngayon ay parang nilalamon ng liwanag. Hindi mo siya pwedeng kunin, huling sigaw ng espiritu. Hindi pa ito ang oras. Ngunit walang sinuman sa amin ang sumagot. Ang rosaryo ang siyang sumagot. Ang panalangin ng simbahan. Ang ina ng Diyos. At sa huling misteryo, ang pagkorona kay Maria bilang reyna ng langit at lupa, isang bagay ang nangyari na hindi ko malilimutan kailanman. Ang katawan ni Alessandro ay napatingala. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malalim na hininga, tila usok na hindi nakikita. At pagkatapos katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi maluwalhati. Bumagsak ang kanyang katawan sa kama. Napapikit siya. Para bang tinapos na ng Diyos ang isang matagal na labanan. Elena, bulong ko, nanginginig. Lumapit siya. Tiningnan si Alessandro. Hinawakan ang kanyang noo. Walang puwersa. Walang galaw. Kundi kapayapaan. Alessandro, bulong niya. Naririnig mo ba ako? Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng binata. At ang unang luha ay dumaloy mula sa kanyang pisngi. Elena, mahina niyang sabi. Salamat, Tay. At doon, tuluyang bumulwak ang luha ni Elena. Napayakap siya sa anak. Humagulgol. Hindi ng takot. Hindi ng galit. Kundi ng pasasalamat. Salamat, Birheng Maria, salamat ni. Ako naman, nanatiling nakaluhod. Tinitigan ko ang krusipiho sa aking kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang liwanag na hindi ko kailanman natikman sa loob ng 25 taong pagiging pastor. Walang sermon. Walang kanta. Walang entablado. Wala ring mikropono. Kundi rosaryo. Luha. Sakripisyo. At kapangyarihang mula sa langit. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko sa puso ko ang isang tinig na hindi mula sa akin. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Kailangan mo lang sumunod. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na tinangkang pigilan. Panginoon, bulong ko, hindi ako karapat-dapat ngunit narito ako. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, tunay akong nakaramdam ng kaligtasan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw pagkatapos ng kalayaan ni Alessandro. Ang buong katawan ko ay parang pagod na pagod, ngunit ang kaluluwa ko'y gising na gising. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nagtanong sa Diyos, nasaan ka? Dahil alam ko na, sa wakas, kasama ko siya. Ngunit sa pagmulat ng aking espiritual na paningin, dumating ang panibagong tanong na mas mabigat kaysa dati. Ano ang totoo? Matagal ko nang ipinaglalaban ang sarili kong pagkaunawa sa Biblia. Mula sa seminaryo hanggang sa pulpito, itinayo ko ang aking buhay sa interpretasyong ako mismo ang bumuo. Ngunit ngayon ay tila isa akong estudyanteng muling nagsisimula. Isang taong kailangang tanggapin na baka hindi ko talaga kailanman naunawaan ang kabuuan. Si Elena, na para na ring naging espiritual kong ina, ay nag-abot sa akin ng makapal na aklat isang umaga. Ito, sabi niya, ay hindi para palitan ang Biblia, kundi upang tulungan kang makita ito ng buo. Tiningnan ko ang pabalat, Catechism of the Catholic Church. Bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng hindi ko pa alam. Noong unang gabi, binuksan ko ito sa unang pahina. At sa loob lamang ng ilang minuto, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito ang iniisip kong doktrina ng tao. Hindi ito listahan ng bawal at utos. Ito ay parang salin ng isang tinig, ang tinig ng simbahang nagsimula sa mga apostol. Sa bawat tanong ay may sagot. Sa bawat sagot may kasaysayan. At sa likod ng kasaysayan, may pagkakaugat sa pananampalatayang hindi kailanman naputol. Mayroong isang simbahan, basa ko sa isang bahagi, na itinatag ni Kristo, na nananatili sa simbahang Katoliko, na pinamumunuan ng Papa, ang kahalili ni Pedro. Napapikit ako. Papa. Pedro. Sukdulan ng lahat ng tinanggihan ko noon. Ngunit ngayon parang isang piraso ng puzzle na matagal nang nawawala ay biglang lumitaw sa harap ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang mga sakramento. Ang Eukaristya. Ang kumpisal. Ang binyag.
Hindi ito mga ritual lamang, kundi mga tunay na tagpuan ng grasya. Hindi ito imbento ng tao, kundi pamana ng Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pananampalataya bilang isang katawan na may puso, ugat, buto, at hininga. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi dahil sa kaba, kundi sa pagkauhaw. Bumaling ako sa kasaysayan. Naghanap ako ng mga sulat ng mga unang Kristiyano. Binasa ko sina San Ignacio ng Antioquia, San Clemente, San Justino, at marami pang iba. At sa kanilang mga sulat, isinulat bago pa mabuo ang bagong tipan, nakita ko ang Eukaristya, ang obispo, ang otoridad, ang liturhiya. Kung ganito na pala ang paniniwala ng mga unang Kristiyano, bulong ko sa sarili ko, bakit iba ang itinuturo ko sa aking simbahan? Ang tanong na iyon ang tumama sa akin ng tuluyan. Dahil hindi ito tanong ng kaalaman. Ito ay tanong ng konsensya. Nagpatawag ako ng pulong sa aking mga kasamahan. Mga kapwa kong pastor, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Pinapunta ko sila sa bahay. Hindi upang mangaral, kundi upang magsabi ng totoo. May kailangan kayong malaman, panimula ko, habang ang mga mata nila ay nag-aabang, at ang mga puso nila ay tila nakasara. Hindi ko na alam kung nasa tamang landas tayo. Tahimik. Marco, ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Pastor Greg, ang pinakamatalik kong kaibigan sa ministeryo. May mga bagay akong natuklasan. Tungkol sa kasaysayan. Tungkol sa pananampalataya ng mga apostol. Sa mga sakramento. Sa simbahang katoliko. Parang lumamig ang hangin sa paligid. Napatingin sila sa isa't isa. Marco, sabat ni Pastor Evelyn, hindi ka namin naintindihan. Simula pa lang, alam nating ang Katolisismo ay puno ng tradisyon ng tao. Akala ko rin. Pero mali pala ako, sagot ko, tahimik ngunit matatag. Hindi ka ba nahihibang, singit ni Greg, halatang pinipigilan ang emosyon? Ipinagpalit mo ba ang grasya sa ritual? Ang pananampalataya sa rebulto? Hindi. Ang pinili ko ay ang kabuuan ng katotohanan. Hindi ko na kayang tanggihan ang liwanag na ipinakita sa akin. Tumayo si Greg. Iyan ang simula ng dulo, Marco. Pag-isipan mong mabuti. Tumayo rin ako. Matagal ko na itong pinag-isipan. Isa-isa silang umalis. Walang yakap. Walang paalam. Para bang sa isang iglap, ako'y naging dayuhan sa sarili kong mundo. Naiwan akong mag-isa. Ngunit ang kakaiba ay hindi ako nalungkot. Masakit. Ngunit hindi ako wasak. Dahil sa puso ko, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang kalungkutan ko'y pinalitan ng katiyakan. Ang pag-abandona ay pinunan ng grasya. Bumalik ako kina Elena. Niyakap niya ako ng mahigpit. Walang pagsubok na walang bunga, anya. Hindi ako karapat-dapat, sagot ko, halos pabulong. Lahat tayo'y di karapat-dapat. Kaya nga may awa. Ilang linggo akong nanahimik. Nagpatuloy sa pagbabasa. Nagpatuloy sa pananalangin. Nagsimulang umattend ng misa. Tahimik lang ako sa umpisa. Nakaupo sa likod. Pinagmamasdan. Nakikinig. At sa bawat pagtataas ng ostya, nararamdaman kong parang isang tinig sa loob ko ang sumisigaw, narito siya. Tiningnan ko si Elena. Paano ko malalaman kung handa na ako? Hindi kailanman magiging sapat ang ating paghahanda, sagot niya. Ngunit sapat ang grasya. Lumuhod ako sa harap ng krus. Hindi ko man masabi sa lahat ng salita ang nararamdaman ko. Ngunit sinabi ko sa kanya, hindi sa tinig kundi sa puso. Ako'y iyon na. At sa sandaling iyon, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos ngunit sa wakas, ako'y nasa tamang landas na. Hindi ako natulog ng mahimbing noong gabing iyon. Hindi dahil sa kaba, kundi sa pananabik. Para akong batang muling isinilang, umaasang masilayan ang liwanag ng araw sa unang pagkakataon. Humihinga ako ng malalim, paulit-ulit, habang yakap-yakap ang rosaryong ibinigay sa akin ni Elena, ang parehong rosaryo na naging saksi sa aking pagbagsak at pagbangon. 7:00 ng umaga. Ang simbahan ay tila isang kastilyong banal, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Hindi ito malaki, hindi rin makabago. Ang mga pader ay may bitak, ang pintura ay kupas, ngunit sa mata ng pananampalataya, ito ang pinakamarilag na gusaling na saksihan ko. Sa loob nito, matatagpuan ko ang Diyos, hindi bilang ideya, kundi bilang katawan at dugo.
Marco, tawag ni Elena habang papasok kami. Nakasuot siya ng puting belo. Sa kanyang tabi ay si Alessandro, malinis na ang mukha at may bagong liwanag sa mga mata. Umiti ako. Narito na ako. Ang pari, si Padre Julio, ay isang lalaking may mapagkumbabang kilos. Hindi siya nagsalita ng marami. Nang makita niya ako, lumapit siya agad at tinapik ang aking balikat. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango ako. Ngayon pa lang ako naging handa sa buong buhay ko. Sa isang maliit na silid sa gilid ng simbahan, nagsimula ang unang sakramento, ang kumpisal. Umupo ako sa harap ni Padre Julio. Walang rehas, walang tagong kurtina. Tinitigan niya ako bilang kapwa makasalanan. Sabihin mo, anak, bulong niya. Nanginig ang aking boses sa simula. Ama, ako'y nagkasalan. At doon, dumaloy ang bawat piraso ng sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Inamin ko ang aking kayabangan, ang aking pagmamataas sa sariling interpretasyon ng salita ng Diyos, ang aking pangungutya sa simbahan, ang aking paglayo sa banal na ina, ang mga panahong nagsermon ako ngunit walang apoy sa puso. Hindi ako umiyak. Ako ay umuulang. Ang bawat luha ay tila hinuhugas ang kaluluwa ko. At pagkatapos, sa tahimik na tinig, sinabi ni Padre Julio, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapatawad ka ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Humayo ka at huwag nang magkasala muli. Walang kislap ng kidlat. Walang tunog ng trompeta. Pero ang puso ko'y biglang gumaan. Parang may matagal ng tanikala na sa wakas ay nalagot. Ang ikalawang bahagi ay ginanap sa harap ng altar. Doon, isinagawa ang conditional baptism dahil hindi tiyak ang bisa ng aking unang binyag sa simbahan naming protestante. Sinabi ni Padre Julio na ang simbahan ay hindi nangangahas ulitin ito, kundi iginagalang at pinupuno ang anumang kakulangan. Si Elena ay nasa tabi ko, hawak-hawak ang kandila. Si Alessandro ay nasa likod, tahimik at nakayuko. Marco Benedetti, sabi ng pari, kung hindi ka pa nabinyagan, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibinuho niya ang tubig sa aking ulo. At sa pagpatak ng tubig na yon, para bang may bagong hininga ang aking kaluluwa. Para akong isinilang muli, hindi bilang isang leader, hindi bilang isang tagapagturo, kundi bilang isang anak. Matapos ang binyag, nagsimula ang misa. Tahimik akong nakaupo sa harapan, ang mga mata ko'y hindi maalis sa altar. Sa bawat pag-awit, sa bawat pagbasa, sa bawat kilos ng pari, ramdam ko ang presensya ng langit. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong lalim ng pananampalataya, kahit ilang dekada akong nagsermon. At dumating ang sandaling matagal ko nang inaasam. Ang komunyon. Tumayo ako sa pila. Ang puso ko'y tumitibok ng malakas. Ang bawat hakbang ay tila isang siglo. Ngunit hindi ako huminto. Nang ako'y humarap kay Padre Julio, tinitigan niya ako at mumiti. Hawak niya ang ostya, maputing bilog, tila walang bigat, ngunit alam kong dala nito ang buong presensya ng Diyos. Ang katawan ni Kristo, anya. Amen, sagot ko, nanginginig. Ibinigay niya sa akin ang banal na ostya. Dahan-dahan kong inilagay ito sa aking dila. At sa sandaling iyon, ang lahat ay tumigil. Wala na ang mga tao sa paligid. Wala na ang ingay. Wala na ang mundo. Ako lamang at siya. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa sinuman. Ngunit alam ko, siya'y narito. Sa loob ko. Hindi bilang alaala, hindi bilang simbolo, kundi bilang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Bigla akong napaluhod. Hindi ko ito sinadya. Ang mga tuhod ko'y parang hinila ng kalangitan. Tumulo ang luha ko, muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y luha ng tagumpay. Sa isang bangko sa gilid, nakita ko sina Elena at Alessandro. Nakatayo sila, ang mga kamay ay magkasabay na nakatupad. Umiti sila sa akin. Isang ngiting puno ng pananabik, pagmamahal at kapayapaan. At naisip ko, ito pala ang tahanan. Hindi Roma. Hindi isang kongregasyon. Hindi isang denominasyon. Kundi ang puso ng simbahan. Ang puso ng Diyos. Ang banal na Eukaristya. Pagkatapos ng misa, lumapit sa akin si Elena. Hindi siya nagsalita. Yumakap lang siya. Isang yakap ng ina sa kanyang nawawalang anak na sa wakas ay nakauwi. Si Alessandro ay humawak sa aking balikat. Maligayang pagdating, Marco, bulong niya.
Ngayon, isa ka na sa amin. Hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Tumingala ako sa krus sa itaas ng altar. Hindi na ito simbolo ng pagkatalo. Ito ay tanda ng tagumpay. Ang tagapagligtas na minsang itinakwil ko, ay siya ring buong pusong tumanggap sa akin. Lumabas kami ng simbahan habang papalubog ang araw. Ngunit sa puso ko, bagong umaga ang sumikat. Ang buhay ko ngayon ay hindi na katulad ng dati. Hindi ito dahil sa dramatikong pagbabagong anyo, kundi sa tahimik ngunit makapangyarihang presensya ng grasya sa bawat sulok ng aking pagkatao. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, bago pa man lumapat ang paa ko sa malamig na sahig, nasasambit na agad sa aking labi ang mga salitang hindi ko kailanman itinuro sa pulpito noon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magpapahayag ng iyong kapurihan. Ang simpleng panalangin ng liturhiya ng mga oras ay naging simula ng bawat araw ko. Ang mga salita ay hindi lamang ritual. Isa itong paalala na ang buhay ko ay hindi na akin, kundi kanya. Simula nang matanggap ko ang banal na Eukaristya, para bang ang bawat galaw ko ay nagkaroon ng bagong direksyon. May layunin na ang lahat. Hindi ko na basta-basta ginagawa ang mga bagay na dati kong inugali. Sa halip, bawat kilos, bawat salita, bawat tingin ay sinusubukang maging isang alay. Ang aming bahay ay unti-unting naging isang domestic church. Si Elena, na parang ilaw sa bawat sulok ng tahanan, ay nagtayo ng isang maliit na altar sa sulok ng sala. Isang imahe ng mahal na Birheng Maria, isang krusipiyo, ilang kandila, at isang lalagyan ng banal na tubig. Dito tayo titigil sa bawat gabi, sabi niya, para manalangin bilang isang pamilya. Si Alessandro, na ngayoy mas malusog na at muling nakapag-aaral, ay kusang loob na tumutulong sa pagbasa ng mga salmo. Minsan, siya pa ang paalala kapag nakalilimot ako sa oras ng nobena. At ako, si Marco, dating pastor na puno ng kaalaman, ngunit kulang sa kababaang loob, ngayoy isa ng magulang, asawa, at lingkod ng simbahan. Hindi bilang lider sa entablado, kundi bilang saksi ng biyayang kayang baguhin ang puso ng isang taong akala niya'y alam na niya ang lahat. Nagsimula akong sumali sa mga gawain ng parokya. Una ay tahimik lamang akong nakikibahagi sa misa, ngunit makalipas ang ilang linggo, inimbitahan ako ng pari na magturo sa mga Bible study groups. Sa una, nag-alinlangan ako. Hindi ba't ako'y galing sa labas? Tanong ko kay Padre Julio. Ngunit mumiti siya. Mas lalong nararapat kang magturo, Marco. Dahil nakita mo na ang dilim at ngayon, dala mo ang liwanag. Gamit ang parehong apoy na minsang ginamit ko sa mga sermon ko bilang protestante, ngayon ay itinuturo ko na ang salita ng Diyos sa liwanag ng banal na tradisyon. Sa bawat talata, inilalahad ko ang kaugnayan nito sa pananampalatayang ipinasa ng mga apostol. Sa bawat pagtuturo, ibinubuhos ko ang buong puso, hindi upang makumbinsi, kundi upang magmahal. Isang gabi, pagkatapos ng klase, may isang babae na lumapit sa akin. Sir Marco, anya, ang lalim ng paliwanag ninyo. Ngayon ko lang talaga naunawaan kung bakit mahalaga ang simbahan. Umiti ako. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang binabasa. Isinasabuhay. Sa loob ng katawan ni Kristo. Tuwing gabi, nagsasama-sama kami sa bahay upang magdasal ng rosaryo. Minsan ay mga kapitbahay, minsan ay mga miyembro ng parokya. Sa mga simpleng sandaling iyon, nararamdaman naming kasama namin ang langit. Tuwing binibigkas ang Santa Maria, Ina ng Diyos, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa amin, na para bang tinatakpan kami ng kanyang balabal ng kapayapaan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang bahay ay tila naging banal na espasyo. Sa kusina, may dasal bago at pagkatapos kumain. Sa kwarto, may krus sa ulunan ng kama. Sa silid-aralan ni Alessandro, may maliit na altar kung saan siya minsang nag-iisa upang manalangin bago mag-aral. Nagsimula rin akong tumulong sa Adoration Chapel. Isang oras kada linggo, lumuluhod ako sa harap ng banal na sakramento, walang sinasabi, walang hinihingi. Nandoon lang ako, tahimik na umiibig. Minsan ay lumilipas ang isang oras na hindi ko namamalayan. Ang presensya niya ay sapat upang punuin ang bawat bahagi ng aking kaluluwa. Naanyayahan din ako upang tumulong sa mga retreats ng mga kabataan. Hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang tagapakinig. Dahil sa mga kwento nila, naririnig ko rin ang sarili kong kwento, ang pakikibaka, ang mga tanong, ang uhaw sa katotohanan. Isang gabi, tinanong ako ng isang binatilyo, Kuya Marco, totoo po ba ang milagro? Tumango ako. Totoo.
Hindi lang sa mga himalang malalaki, kundi sa mga tahimik na pagbabagong nagaganap sa loob natin. Tulad ng nangyari sa akin. Dinala ko sila sa simbahan. Tahimik naming pinanood ang liwanag ng kandila sa harap ng altar. At doon, sa katahimikan ng gabi, alam kong may milagro ring nangyayari sa kanila. Hindi madali ang lahat. May mga dating kaibigan na hindi na muling nagpakita. May mga tumalikod. May mga nagtanong ng may panghuhusga. Ngunit hindi ko na kinailangan ng kanilang pagtanggap dahil nahanap ko na ang pagtanggap ng Diyos. Si Elena, na patuloy na naging gabay, ay laging paalala sa akin ng kabutihan ng ina. Minsan ay tinanong ko siya, bakit mo ako tinulungan? Hindi mo naman ako kilala noon. Ngumiti siya. Dahil hindi ko hinayaang mawala ang sinuman sa kadiliman, gaya ng ginawa niya para sa akin. Ang biyaya ay hindi palaging bulalakaw. Minsan, ito'y patak ng ulan sa tuyong lupa. Minsan, ito'y boses ng ina sa gabi ng takot. Minsan, ito'y tinig ng banal na ina na dumarating sa gitna ng gulo, dalang pananalig at liwanag. At ngayon, sa bawat paggising ko, alam kong ang bawat araw ay pagkakataong muli upang lumago sa kabanalan. Hindi ko alam kung ano pa ang darating. Ngunit ang sigurado ako, hindi na ako mag-iisa. Ang grasya ng Diyos ay hindi lamang bumago sa landas ko, binago rin nito ang aking puso, ang aking tahanan, at ang aking misyon. Ako na dating pastor na may tanong sa lahat, ngayon ay anak na may tiwala sa Ama. At dito, sa tahimik na sulok ng mundo, ay nagsisimula ang isang bagong kabanata. Hindi ko inakala na ang parehong rosaryo na minsan kong tinawanan at tinawag na ritual na walang saysay, ay siyang magiging sandata kong pinakamatibay laban sa dilim ng mundong ito. Ang bawat butil ng rosaryo ay parang pintig ng puso ng mahal na ina, banayad ngunit makapangyarihan. At ngayon, sa aking bagong buhay bilang isang Katoliko, nasaksihan ko mismo kung paanong sa simpleng dasal na ito, bumubukas ang pinto ng langit para sa mga himala. Magsisimula ako sa isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa likod ng simbahan, matapos ang isang pagtuturo sa mga kabataan, may lumapit sa aking babae. Nakaitim siya, may mga guhit ng pagod sa kanyang mukha, at mga matang parang hindi nakatulog sa maraming gabi. Ako po si Teresa, mahina niyang wika. Pakiramdam ko po'y nawawala na ako. Inimbitahan ko siyang umupo. Habang nag-uusap kami, unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang kwento. Anak niyang lalaki na si June ay na-diagnose ng malalang depresyon, halos hindi na kumikibo, ayaw na ring kumain. Ilang doktor na ang nilapitan, ilang gamot na ang sinubukan, pero tila walang epekto. Padre Marco, sabi niya, marahil dala ng nakagawian niyang tawagin akong Padre, wala na po akong hawak kundi dasal. Umiti ako. Kung ganoon, ang hawak mo'y sapat na. Inilabas ko ang isang simpleng rosaryo mula sa aking bulsa. Iyon mismo ang ginagamit ko araw-araw. Ibinigay ko yun sa kanya. Isama mo si June sa bawat Hail Mary. Hindi mo kailangang ipilit. Manalig ka lang. Ang ina ang bahala. Lumipas ang 3 linggo bago ko siya muling nakita. Ngunit nang bumalik siya, ibang-iba ang anyo. Nakaasul siyang bestida, ang mukha ay may liwanag, at kasama niya si June, nakatayo, nakangiti, at nagsalita sa akin ng buong lakas, "Salamat po." Umiyak si Teresa sa mismong gitna ng simbahan. Gabi-gabi po naming dinadasal ang rosaryo, anya. At isang umaga, paggising ko, nakita kong nakangiti na si John at humingi siya ng almusal. Walang fanfare. Walang ingay. Pero isang kaluluwang muli na namuhay dahil sa rosaryo. Isa pa sa mga nasaksihan kong himala ay ang pagkakasundo ng isang pamilyang matagal nang magkakagalit. Ang mga Gonzales, isang prominenteng pamilya sa aming parokya, ay kilala hindi lang sa kayamanan kundi sa mga eskandalo ng kanilang bangayan. Magkakapatid na halos hindi nag-uusap ng higit 10 taon. Ngunit sa isang nobena na pinangunahan namin kay Birheng Maria, dumalo silang sabay. Tahimik. Magkakalayo ng upuan. Ngunit sa ika-4 na gabi ng rosaryo, habang binibigkas ang misteryo ng pagpapakasakit, napansin ko ang panganay, si Ricardo, na nakatingin sa kapatid niyang si Elena. Luha ang pumapatak sa kanyang mata. Maya-maya pa, tumayo siya at lumapit sa kapatid, humawak sa kamay nito at bumulong ng patawad. Ang buong simbahan ay natigilan. Ngunit walang nagsalita. Tuloy lang ang rosaryo. Tuloy ang misteryo. At sa pagtatapos ng gabing iyon, nakita naming magkakayakap ang mga Gonzales.
Isang matagal ng lamat ang muling tinahi ng dasal na paulit-ulit naming binibigkas, tila musika ng kapayapaan. Maraming beses akong tinanong ng mga dating kaibigan kong protestante, Marco, hindi ba't ang rosaryo ay paulit-ulit lamang na panalangin? At sa pagkakataong iyon, sinasagot ko na sila hindi na mula sa teorya, kundi mula sa karanasan. Hindi ito paulit-ulit. Ito'y paglalakad kasama ng ina sa bawat hakbang ng buhay ni Kristo. Ipinaliwanag ko na ang bawat misteryo, tuwa, liwanag, hapis, at luwalhati ay parang mapa ng kaligtasan. At sa bawat butil, ginugunitang muli ang sakripisyo, ang pagmamahal, at ang pagkapanalo ni Kristo. Hindi ito pag-ulit ng walang saysay, kundi pagbabad sa presensya ng Diyos, sa piling ng ina. Ipinagdiinan ko rin kung paanong sa bawat Santa Maria, ina ng Diyos, ay pinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. May ina tayong laging nananalangin para sa atin, nagtatanggol, at nag-akay pabalik sa anak. Minsan, habang nagtuturo ako sa isang formation class, tinanong ako ng isang bagong Katoliko, Kuya Marco, bakit parang kinatatakutan ng mga demonyo ang rosaryo? Umiti ako. Dahil ito ang pamalo ng langit. Ikinuwento ko ang mga nasaksihan kong eksorsismo. Kung paanong sa bawat Ave Maria, ay lumilikha ng matinding sakit sa mga espiritong masasama. Kung paanong sa mismong pagbanggit ng pangalang Maria, ay nanginginig ang mga nilalang ng kadiliman. Hindi dahil sa mismong salita, dagdag ko, kundi dahil sa nilalaman nito. Ito'y pagbubuni sa kanyang pagsang-ayon sa Diyos, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging ina ng tagapagligtas. Minsan sa gabi, kapag tapos na ang lahat ng gawain, kami ni Elena at Alessandro ay nauupo sa harap ng altar sa bahay at sabay-sabay naming dinadasal ang rosaryo. Iba't ibang intensyon, para sa aming mga kaibigan, para sa mga may sakit, para sa kaluluwa ng mga yumaw, para sa mga nawawala sa pananampalataya. At sa katahimikan ng mga gabing iyon, nararamdaman ko ang kamay ng mahal na ina, banayad ngunit buo, nakapatong sa aking balikat. Hindi na ako magaling sa argumento. Hindi ko na kailangan ng debate. Dahil kung minsan, ang isang dasal ng bata sa rosaryo ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 sermon ng isang taong puno ng kayabangan. Madalas ko ring balikan ang aking mga lumang sermon, lalo na yaong mga binigkas ko noon laban kay Maria. Para akong sinusuntok sa sarili kong dibdib sa bawat salitang binigkas ko noon sa entablado, si Maria ay babae lang. Hindi siya kailangan. Huwag tayong manalangin sa kanya. Ngunit ngayon, sa pagninilay, nauunawaan ko na, ang lahat ng iyon ay produkto ng kakulangan sa pag-unawa. Ako'y nagtuturo noon batay sa hiwa-hiwalay na interpretasyon, samantalang ngayon, tinuturuan ako ng buong simbahan, ng mga banal, ng mga sakramento, at higit sa lahat, ng isang ina. Isa sa mga araw, habang nagdarasal kami ng rosaryo para sa mga kaluluwang nasa purgatorio, bigla akong naluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang pasasalamat. Na ako, na dating bulag, ay ngayon ay nakakakita. Na ang rosaryo, na minsan kong tinawanan, ay naging susing nagbukas ng pintuan ng biyaya. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay. Ngunit alam ko na, sa bawat problema, sa bawat pagdududa, sa bawat oras ng pangangailangan, hindi na ako mag-iisa. Dahil sa kabilang linya ng dasal, may isang ina na laging nakikinig. At sa bawat butil ng rosaryo na gumugulong sa aking mga daliri, alam kong may kapayapaan na bumababa sa mundo. Minsan, ang isang ilaw ay sapat na upang gabayan ang marami sa dilim. Hindi ko kailanman pinangarap na maging tagapagturo muli. Sa totoo lang, matapos kong tahakin ang landas ng aking sariling pagbabalik loob, akala ko'y doon magtatapos ang misyon ko, sa katahimikan, sa pagninilay, sa pananalangin. Ngunit ang grasya ng Diyos ay hindi kailanman nakukulong. At kung paano ang init ng apoy ay likas na nagpapainit sa paligid nito, ganoon din ang nangyari sa paligid ko. Nagsimula ito sa isang mensahe. Marco, sabi ng dating kasamahan ko sa seminaryo na si Brother Daniel, narinig ko ang nangyari sa iyo. Totoo bang Katoliko ka na ngayon? Hindi ako agad nakasagot. Ngunit sa dulo ng aming pag-uusap, hindi tanong ang kanyang iniwan sa akin, kundi isang pagsusumamo. Pwede mo ba akong turuan? Dumating siya sa aming tahanan isang hapon, dala ang kanyang lumang Biblia, mga tala mula sa kanyang mga sermon, at isang question sa kanyang mata na tila hindi na niya maitanggi, tama ba ang lahat ng itinuro ko noon? Ipinakilala ko siya kay Elena, at agad siyang naging bahagi ng aming nightly rosary. Sa unang gabi, tahimik lang siyang nakaupo. Sa ikalawa, nakikinig na siya ng may interes.
Sa ikatlong gabi, nakikita ko na ang kanyang labi ay gumagalaw, sumusunod sa mga panalangin. Isang gabi, matapos naming dasalin ang misteryo ng liwanag, tumingin siya sa akin. Marco, sabi niya, hindi ko ito maintindihan kung hindi ko ito nararamdaman. Ngunit ngayon, para bang ang lahat ng tanong ko ay hindi ko na kailangang sagutin. Sapat na siya ay narito. Umiiyak siya habang niyayakap ang rosaryo na ibinigay ko. Hindi si Daniel lamang. Kasunod niya ay sina Pastor Elvin, Sister Rachel, at maging ang matagal ko ng kaibigan at dating kalaban sa teolohiya, si Pastor Jerome. Lahat sila ay may isang kwento, isang pagkauhaw na hindi na kayang patirin ng piraso-pirasong doktrina. Narinig namin ang kwento mo, sabi ni Rachel habang kami naglalakad sa labas ng simbahan. At iniisip ko paano kung mali kami? Paano kung matagal na kaming naghahanap sa maling direksyon? Hindi ko kailangang ipagtanggol ang simbahan. Ang kwento ko, ang aking pagbagsak, pag-amin, at muling pagbangon ay sapat upang makita nila ang biyayang naghihintay. Ipinakilala ko sila sa mga pari, sa mga katekista, at higit sa lahat, sa mga panalangin. Sa bawat pagdalo nila sa misa, sa bawat pag-upo sa harap ng adorasyon, unti-unting natutunaw ang kanilang mga pader ng pagdududa. Ang rosaryo, na para sa kanila noon ay idolatria, ay ngayon naging sinturon ng pag-asa. Isang hapon, habang nagtuturo ako ng panimulang katekismo sa isang grupo ng mga dating evangelicals, tinanong ako ni Jerome. Marco, bakit hindi ko ito nakita noon? Bakit ngayon lang? Tumingin ako sa kanya at mahinahong sumagot, kasi noon, gusto nating marinig lang ang sarili nating tinig. Ngayon, handa na tayong makinig sa tinig ng ina. Maging ang aking kapatid na si Lucille, na matagal na ring aktibo sa kanyang protestanteng komunidad, ay dinalaw ako isang araw, dala ang kanyang anak at ang isang lumang rosaryo na iniwan sa kanya ng aming yumaong lola. Hawak ko ito noon pa, sabi niya, pero hindi ko alam kung paano gamitin. Ngayon, gusto ko nang subukan. Naupo kami sa may altar, magkatabi. Elena ang nag-lead ng rosaryo habang kami sumabay. Sa bawat butil, naramdaman ko ang matagal ng pagkakahiwalay na unti-unting tinatahi ng panalangin. Kuya, sabi ni Lucille matapos ang rosaryo, hindi ko maipaliwanag pero para bang may tinanggal sa dibdib ko. Si Alessandro, na ngayon ay masigla at aktibo sa youth ministry, ay isa sa mga naging patotoo rin ng kapangyarihan ng pagbabalik loob. Sa kanyang edad, nagsimula siyang magsulat ng mga blog tungkol sa pananampalataya, at sa isang post niya, ganito ang isinulat. Kung ang rosaryo ay tila simpleng lubid sa mata ng iba, sa akin ito ay kadenang humila sa akin mula sa kadiliman. Ang mga dating kasama ko sa pangangaral ay nagsimulang magsipagtanong. Minsan ay padaplis. Minsan ay tahasang may galit. Pinagpalit mo kami sa mga santo. Ngunit lagi kong sinasagot ng may kababaang loob, hindi ko kayo ipinagpalit. Sa katunayan, mas minahal ko pa kayo ngayon. Kaya't gusto kong maranasan nyo ang naranasan ko, ang ganap na katotohanan. Sa loob ng ilang buwan, umabot sa mahigit 20 dating protestante ang formal na nagsimulang mag-aral para sa pagtanggap ng mga sakramento. Ang ilan ay nagpakumpisal na. Ang iba ay sumasailalim sa Rite of Christian Initiation for Adults. Sa bawat isa sa kanila, isang kaparehong tanong ang lumilitaw. Bakit ngayon lang? At ang sagot ay laging, dahil ngayon lang tayo handa. Ngayon lang tayo tunay na nauuhaw. Isa sa pinaka di ko malilimutan ay si Pastor Miguel. Dating radio preacher, kilala sa kanyang matalas na dila laban sa Katolisismo. Ngunit isang araw, matapos naming magkasalubong sa palengke, niyaya niya akong magkape. Tahimik siyang nakikinig habang ikinukwento ko ang tungkol sa Eukaristya, sa tradisyon ng mga ama ng simbahan, at sa papel ng mahal na birhen. At bago kami maghiwalay, humugot siya ng maliit na kahon mula sa bulsa. Sa iyo galing ito, hindi ba, sabay labas ng rosaryo na ibinigay ko sa isang taong minsang bumisita sa aming pagtitipon taon na ang nakalipas. Naipasa sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito itinapon noon. Siguro may dahilan. Tumango ako. Wala namang aksidente sa plano ng Diyos. Nag-umpisa siyang dumalo sa misa, una ay sa likod lamang ng simbahan. Maya-maya, lumalapit na. Hanggang isang araw, siya mismo ang nagsabing, Marco, gusto kong muling magsimula. Ngunit ngayon, bilang anak ng simbahan. Hindi ko mapigil ang luha ko. Hindi dahil sa dami ng bumabalik, kundi dahil sa katotohanang ang grasya ay umaabot sa pinakamalayong puso. At ang rosaryo, na minsan kong pinagtawanan, ay naging tulay para sa kanila.
Ngayon, kapag tumitingin ako sa altar, at nakikita kong puno ang simbahan hindi lang ng mga Katolikong lumaki sa pananampalataya, kundi pati ng mga dating tulad kong naglakad palayo, alam kong ang ating ina ay nagtagumpay. Dahil sa dulo, hindi debate ang makakabago ng puso. Hindi argumento. Hindi ingay. Kundi panalangin. Tahimik, paulit-ulit, puno ng pagmamahal, gaya ng rosaryo. At habang umiikot ang mga butil sa aking mga daliri, alam kong may bagong kaluluwang bumabalik. Isa-isa. Tahimik. Ngunit tiyak. Matagal-tagal ko na rin hindi binubuksan ang lumang pulpito kung saan ako minsang tumayo, mataas ang noo, mapagmalaki, at akala ko'y taglay ko ang lahat ng liwanag ng salita. Ngunit ngayong araw na ito, ako'y narito muli. Hindi upang ituro ang doktrina ng aking dating simbahan. Hindi upang magsalita laban sa mga paniniwalang minsan kong kinutya. Kundi upang magpatotoo. Ang maliit na kapilya sa gilid ng bayan ay puno. Sa harapan, si Elena at si Alessandro magkaagapay. Sa kaliwa, nakaupo sina Brother Daniel, Rachel, Miguel, at iba pang mga dating pastor na ngayon ay mga kandidato na para sa kumpil. Sa kanan, nakaupo ang aking kapatid na si Lucille, kasama ang kanyang pamilya. Tahimik ang lahat. Wala ni isang bumubulong. Kahit ang hangin, tila nakikinig. Humina ako ng malalim. At nagsalita. Marahil ang iba sa inyo ay nalilito pa rin. Marahil may mga nagsasabing ako'y tumalikod. Na iniwan ko ang ebanghelyo. Na nagtaksil ako sa panawagan. Sandaling katahimikan. Totoo. Iniwan ko ang isang relihiyosong anyo na ako mismo ang tumayong tagapagtanggol. Ngunit hindi ko iniwan ang ebanghelyo. Sa katunayan doon ko lamang ito tunay na natagpuan. Maraming mata ang lumuluha na. Sa likod ng kapilya, ang imahe ng mahal na Birhen ng Rosaryo ay tila nagliliwanag sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Ang aking paglalakbay ay hindi simpleng pagbabago ng denominasyon. Ito'y isang pagsuko. Isang pagbagsak ng sariling giting. Isang pag-amin na hindi sapat ang sariling talino upang abutin ang kabuuan ng katotohanan. Tumingin ako sa itaas, sa kamuling nagsalita, mahina ngunit buo ang tinig. Si Kristo ay hindi isang ideya. Hindi siya isang debate. Hindi siya isang bahagi lamang ng banal na kasulatan. Siya'y buhi sa gitna ng simbahan. Sa Eukaristya. Sa kanyang ina. Sa bawat misteryo ng rosaryo. Narinig ko ang hikbi ni Rachel. Tumulo ang luha ni Pastor Jerome. Si Daniel, naninikluhod na sa likod, hawak ang kanyang rosaryo. Nagpatuloy ako. Narito ako upang sabihin sa inyo, hindi ko iniwan si Jesus. Sa halip, nahanap ko siya, buong buo, sa simbahang minsang tinanggihan ko. Ang simbahang itinatag niya, hindi ng tao. Ang iglesyang una, santa, katolika, at apostolika. Pinikit ko ang aking mga mata. Lumapit si Elena at inilagay sa aking palad ang rosaryong ibinigay niya sa akin noong unang gabi ng aming pakikibaka laban sa kadiliman. Aking hinawakan iyon at nagsimulang magdasal. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi ko na napigilang lumuha. Ang bawat dasal ay parang pagbabalik tanaw. Sa bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, ay bumabalik sa aking alaala ang gabi ng una kong marinig ang tinig ng isang nilalang na hindi mula sa mundo, isang demonyo na pilit akong pinanghihinaan. Ngunit sa huli siya pa ang naging dahilan ng aking paggising. Sa bawat butil, parang pinupunasan ang mga bakas ng aking dating pagkabulag. At sa bawat misteryo, lalo kong nararamdaman na ito ang kabuuan. Ang ebanghelyo ay hindi lamang pananampalataya. Ito'y pananampalataya na may katawan, may dugo, may ina, may sakramento, may pamayanan. Ang ebanghelyo ay hindi putol-putol. Hindi binuo sa sariling interpretasyon. Ito'y buo sa simbahan. Nagpatuloy ang rosaryo. Tahimik ang lahat. Lahat ay dumadama. Sa kalagitnaan ng glorious mysteries, parang may narinig akong bulong sa puso ko, "Ngayon, anak, tahanan mo na ito." Tumayo ako, nilingon ang sambayanan. Minsan, ang Diyos ay gumagamit ng kabaligtaran upang ibalik tayo sa Kanya. Sa aking kaso, ginamit niya ang kadiliman upang makita ko ang liwanag. Ginamit niya ang pagmamataas upang ituro ang kababaang loob. Ginamit niya ang isang demonyo upang dalhin ako sa ina niya. Isang katahimikan na punang espiritu ang bumalot sa buong kapilya. Tumingin ako kay Elena. Tumango siya.
Si Alessandro, nakangiti, parang nagsasabing, tapos na ang laban. Ngunit sa aking puso, alam kong ito pa lang ang simula. Simula ng tunay na misyon, ang isalaysay sa mundo na may isang ina sa langit na hindi nagsasawang magsindi ng ilaw para sa mga nawawala. Ngayon, ako'y isang anak ng simbahan. Ako'y saksi sa kapangyarihan ng rosaryo. Ako'y tagapagdala ng katotohanang minsan kong tinanggihan. At tuwing gabi, habang ako'y lumuluhod sa harap ng imahe ng Birhen, dala ang aking rosaryo, iisa lamang ang dasal kong hindi ko pinapalampas. Salamat, Panginoon, sa gabing dinalaw ako ng kadiliman at dinala mo ako sa iyong liwanag. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.